Nagsisimula ang kwento pagkatapos ng tatlong mandirigma na sina Eric, Goran, at Locke nakakatapos lang ng isang malaking laban. Nagtataka si Eric kung tapos na ang lahat at kinukumpirma ni Goran na umatras na ang mga demonyo. Hindi nila natapos ang Demon King, pero nasaktan nila ito ng husto. Pinutol nila ang isa sa kanyang mga braso, kaya nagdududa si Eric na susubukan pa ng Demon King ang anumang bagay. Sandali, ibig sabihin nito, makakauwi na silang tatlo. Medyo naliligaw ng isip si Locke dahil nakatuon siya sa naputol na braso ng Demon King at nagtataka siya kung maaari ba niyang gawing mana ito. Malalim ang iniisip ni Locke kung paano niya ito magagawa at itinuro ni Goran na ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman magkakaroon ng kasintahan si Locke. Ang mahabang labanan ay sa wakas natapos na, kaya handa na ang lalaki na magpaalam sa madilim na puwang na ito. Medyo nababahala si Eric dahil kailangan niyang hindi makadalo sa kapanganakan ng kanyang anak at nag-aalala si Goran na baka nakalimutan ng kanyang anak na babae kung ano ang hitsura niya. Sabi ni Locke, hindi natatapos ang mga alalahanin kapag may pamilya ka, kaya mananatili na lang siyang walang asawa. Sinabi ni Goran sa kanya na ang pagkakaroon ng pamilya na naghihintay sa iyo ay isang kahangahangang bagay at ito ay dahilan kung bakit sila ni Eric ay patuloy na nakikipaglaban. Sinasabi nila kay Locke na dapat siyang magmadali at bumuo ng sarili niyang pamilya, ngunit nasira ang kanilang sandali. Isang malaking grupo ng mga demonyo ang lumitaw at hindi makapaniwala si Goran na marami pa rin sa kanila. Hero iko sina Goran at Eric tulad ng dati habang ipinahayag nilang panahon na para maghasik ng kaguluhan. Sa kasamaang palad, alam ni Locke na pagod na sila mula sa laban. Hindi sila kailanman makakaligtas sa isang direktang laban, kaya kailangan ni Locke na mag-isip ng plano. Sinabi niya sa mga kasama na iwanan ang lahat sa kanya upang makaalis sila at lumikha siya ng ilang bilog ng mahika. Hindi makapaniwala ang mga kasama sa sinasabi niya at tumanggi silang iwanan siya. Kailangan ipaalala ni Locke sa kanila na hindi pa natatalo ang hari ng mga demonyo. Kapag siya ay muling bumangon, kakailanganin nila ang lakas ng bayani. Sabi ni Goran na wala itong kinalaman sa kanya bilang isang simpleng mandirigma, kaya mananatili siya at lalaban din. Pinipigilan siya ni Locke at pinapaalalahanan na may pamilya siyang naghihintay sa kanya. Hindi naghihintay si Locke sa kanilang sagot at ginamit niya ang mahika ng lupa upang paghiwalayin sila at ilayo sa panganib. Sinasabihan siya ng mga lalaki na bawiin ang spell dahil tumatanggi silang iwan si Locke mag-isa. Hindi nakikinig ang swerte sa kanila at sa halip ay iniisip niya kung bakit niya ito ginagawa. Sinabi ng mga lalaki na ang kanilang mga pamilya ang sumusuporta sa kanila sa laban at para kay Locke, ang dalawang lalaking ito ay parang pamilya. Nangako siya na makakasabay din siya sa lalong madaling panahon at pinaalalahanan sila na alam nila kung gaano siya kitigas ang ulo. Ang pagkakaroon nila malapit ay magiging masyadong nakakaabala, kaya't nakiusap si Locke na umalis sila. Alam ni na Locke at Goran na walang tao ang makakaligtas sa laban na ito at kung aalis sila ngayon, nangangahulugan ito ng katapusan ng buhay ni Locke. Ang mga lalaki ay desperadong sumusubok na sirain ang hadlang, ngunit sa wakas ay pinapalayas ni Locke sila at maaari lamang nilang sabihin sa kanya na huwag mawalan ng buhay. Nang ligtas ang kanyang mga kaibigan, humarap si Locke sa mga demonyo. Pinagtatawanan niya sila habang inihahanda ang kanyang spell at sinasabi niyang hindi magiging madali para sa kanila na makuha. Sa kanya, ilang sandali ang lumipas, nakita namin na natalo ni Locke ang isang bundok ng mga demonyo, ngunit patuloy pa rin silang dumarating. Halos hindi makahinga si Locke sa puntong ito dahil umabot na siya sa kanyang hangganan. Sa kasamaang palad, lalo pang lumalala ang sitwasyon para sa kanya nang siya ay mahuli ng isang general na demonyo. Gumagamit ito ng kakayahan sa kanya at napagtanto ni Locke na ang kanyang buhay ay unti-unting nawawala. Ito ay isang galaw na tinatawag na Drain Touch at kumukuha rin ito ng karamihan sa kanyang mana. Si Locke ay nasa napakasamang kalagayan, ngunit nagagawa niyang baligtarin ang sitwasyon laban sa demonyo. Sa isang paraan, ginagamit niya ang Drain Touch pabalik dito at winawasak niya ang general ng demonyo. Ipinaliwanag ni Locke na ang kanyang kasanayan sa pagkatuto ay nagbibigay daan sa kanya upang makuha ang anumang spell na ginamit laban sa kanya. Siya ay nakahinga ng maluwag dahil ang maikling oras na nakuha niya para sa sarili ay magbibigay daan upang makabawi siya ng kanyang kalusugan at mapunan ang kanyang mana. Tinutukan ni Locke ang napakalaking grupo ng mga demonyo at ipinahayag na parang kaya niyang makipaglaban ng maraming taon.
Ilang sandali ang lumipas, nakita natin na si Locke ay nasa parehong laban pa rin at nagtataka kung gaano na siya katagal nakikipaglaban. Mga ilang buwan na ang nakalipas, ngunit nawala na si Locke ng kaalaman sa oras. Patuloy siyang nakikipaglaban sa mga demonyo nang walang tigil bawat segundo ng araw nang walang kahit isang pahinga. Tuwing siya ay inaantok, nagkakaroon siya ng isang spell na tinatawag na marionette. Sa pamamagitan ng spell na ito, ang kanyang katawan ay patuloy na lumalaban habang siya ay natutulog. Ang paggawa ng mga bagay sa ganitong paraan sa loob ng mahabang panahon ay nag-iiwan kay Locke na parang hindi na siya tao. Ilang buwan ang lumipas, si Locke ay nakatayo sa pagkabigla habang iniisip kung talagang natalo niya ang lahat ng mga demonyo. Sa kasamaang palad, hindi pa tapos ang laban dahil halos napinsala siya ng isang atake. Ito ay mula sa hari ng mga demonyo at sinabi ni Locke na ang halimaw ay tuluyan ng nakabawi. Akala ni Locke na aabutin ito ng ilang taon, pero masaya siyang matapos na ito. Nagpasya si Locke na makipaglaban ng malapitan upang hindi magamit ng Demon King ang kanyang nag-aalab na mahika. Sinubukan niyang gamitin ang Drain Touch, ngunit hindi ito gumana at tinamaan siya ng Demon King gamit ang isang sinumpang talam. Ang sugat na ito ay mas seryoso kaysa sa inaasahan ni Locke, kaya kailangan niyang makabawi agad. Sa kasamaang palad, kailangan ni Locke na harangan ng isang atake at nabasag ang kanyang espada. Nasa masamang sitwasyon si Locke, pero pinapaalala niya sa halimaw na siya ay isang mangkukulam kaya't hindi niya kailangan ng espada. Nagcast si Locke ng spell na tinatawag na Imprisoning Hellfire at nilamon nito ang Demon King sa mga apoy. Alam ni Locke na hindi niya dapat sayangin ang pagkakataong ito kaya't sinundan niya ito ng Drain Touch. Lahat ito ay bahagi ng kanyang plano dahil abala ang Demon King sa pagtatanggol laban sa Hellfire upang makagawa ng anuman tungkol sa Drain Touch. Sinabi ni Locke sa demonyo na panahon na para sa kanya na pumili. Maaari niyang hayaan ang apoy ng impyerno na sunugin siya hanggang sa maging abo o maaari niyang mawala ang lahat ng kanyang lakas ng buhay. Tumatawa si Locke tulad ng isang baliw habang parehong gumagana ng buong lakas ang kanyang mga spell. Ilang sandali pagkatapos, lumabas si Locke mula sa mga guho at nagtataka siya kung talagang nagawa niya ito. Hinayla niya ang espada ng hari ng mga demonyo mula sa lupa at ipinagdiwang niya ang kanyang pinaghirapang tagumpay. Bumalik si Locke sa ibabaw sa kanyang punit-punit na damit matapos ang lahat ng panahong ito at nagtataka siya. Kung nasaan siya, nagpasya siyang sundan ng isang kalapit na daan dahil tiyak na dadalhin siya nito sa isang lugar. Sa kasamaang palad, si Locke ay walang pera at nasunog ang kanyang adventure card sa laban. Sa wakas, dumating si Locke sa tingin niya ay ang Royal Capital. May ilang gwardya na nakakita sa kanya at sinabihan siyang huminto at hindi maintindihan ni Locke kung ano ang mali. Karamihan sa mga damit ni Locke ay nawawala kaya't binigyan siya ng mga mababait na gwardya ng suot. Nagpasya si Locke na magsimula sa pagbisita sa bahay ni Goren at siya ay namangha sa laki nito. Tinanong siya ng isang butler kung maaari siyang makatulong at sinabi ni Locke na nais niyang makita si Goren. Nagtataka ang butler kung may appointment si Locke ngunit wala siyang dala. Sa kasamaang palad, hindi siya makakapasok ng walang appointment at ipinapalagay ng butler na isa lamang si Locke sa mga taong nagpapanggap na kilala si Goren. Iginiit ni Locke na totoo ang sinasabi niya ngunit pinapalayas siya ng butler. Sinabi ni Locke na pupunta na lang siya sa guild upang maiparehistro muli ang kanyang adventure card. Sa daan, napansin ni Locke ang isang estatwang bato na hindi dati naroon. Ito ay isang estatwa ng isang gwapong salamangkero kaya tinanong ni Locke ang isang dumadaan kung sino ito. Hindi makapaniwala ang dumadaan na hindi alam ni Locke ngunit inisip niyang baka kakarating lang nito mula sa kanayunan. Ipinaliwanag niya na ito ay estatwa ng dakilang Santo Locke. Nagulat si Locke nang marinig ang kanyang sariling pangalan at ipinaliwanag ng dumaan na si Locke ay isang dakilang bayani. 10 taon na ang nakalipas, pinigilan niya ang isang grupo ng mga demonyo mag-isa sa loob ng isang dimensional na puwang. Ang kanyang mga pagsisikap ay nagligtas sa buong mundo kaya't siya ngayon ay inaalala bilang isang dakilang bayani at isang dakilang pantas. Napagtanto ni Locke na nangangahulugan ito na iniisip ng lahat na siya ay namatay 10 taon na ang nakalipas. Ngayon lang na nauunawaan ni Locke na siya ay nakikipaglaban doon sa loob ng isang buong dekada. Pumunta si Locke sa guild ng mga adventurer at may isang adventurer na sinubukang makipag-away sa kanya. Hindi siya pinansin ni Locke na talagang ikinagalit ng lalaki pero hindi yun mahalaga.
Dumating si Goren at siya ay labis na emosyonal nang agad niyang makilala si Locke. Hindi siya nag-atubiling hawakan ng ating bayani at dinala siya sa ibang silid. Labis ang saya ni Goren nang makita niyang bumalik si Locke ng buhay at napansin ni Locke na hindi pa nagbago si Goren. Tumanda na. Inamin ni Goren na siya ay tumanda dahil 10 taon na ang lumipas. Pagkatapos, kumuha si Goren ng pagkain para sa ating bayani at siya ay kumain ng masagana. Kumakain siya tulad ng isang hayop dahil wala siyang kinakain sa loob ng 10 taon. Nakakuha siya ng lahat ng enerhiya na kailangan niya mula sa paggamit ng Drain Touch ngunit ang kanyang tiyan ay walang laman sa buong panahong ito. Sinabi ni Goren sa kanya na huwag masyadong magpakasawa sa solidong pagkain pagkatapos ng mahabang pag-aayuno kaya umorder siya ng kanin na lugaw. Naging seryoso si Goren dahil hindi siya makapaniwala na nakaligtas si Locke sa nakasisindak na sitwasyon. Ipinaliwanag ni Locke na ang pagkatuto sa paggamit ng Drain Touch ay nagdulot ng malaking pagbabago. Sa mga sandaling yun, may dumating na may dalang kanin na lugaw at ito ay si Eric. Talagang naging emosyonal si Eric dahil masaya siyang bumalik si Locke at hindi makapaniwala si Locke na kailangan niyang harapin ang dalawang umiiyak na kalalakihang nasa gitnang edad. Huminto si Eric sandali at itinuro na mayroong hindi natural. Hindi tumanda si Locke kahit kaunti at sinisigaw ni Goren na talagang mukhang mas bata siya. Sabi ni Locke na nakakatawa ito sa simula pero nagulat siyang makita na talagang bumata siya. Napag-isip ni Locke na marahil ito ay dahil sa nakuha niya ang maraming buhay ng hari ng mga demonyo. Puwersa gamit ang Drain Touch nang talunin siya. Ang mga lalaki ay hindi kailanman naging ganoon ka nabigla sa kanilang buong buhay dahil hindi nila alam na tinalo ni Locke ang Demon King. Ipinaliwanag ni Locke na muling nabuhay ang Demon Lord at nagpakita muli. Inihayag ni Eric na ang buong kaharian ay nagpapalakas ng kanilang militar bilang paghahanda sa pagbabalik at pagsalakay ng Demon King. Gayunpaman, ngayon na natalo na ni Locke si Eric, may utang silang gantimpala kay Locke. Tinawag ni Goren si Eric na iyong kamahalan at nagulat si Locke nang malaman na si Eric ay ngayon ang hari. Nagtataka si Locke kung paano ito nangyari kaya ipinaliwanag ni Eric. Naramdaman ng nakaraang hari na nararapat ito kay Eric dahil sa pagpapaalis sa Demon King. Tungkol naman kay Goren, siya ay ngayon ang Grandmaster ng Adventurers Guild. Talagang maganda ang kanilang mga nagawa at itinuro ni Goren na si Locke ay ngayon isang tagapagligtas. At isang dakilang pantas. Ang buong titulo niya ay ang kataas-taasang salamangkero, Archduke Locke Frenzen. Hindi makapaniwala si Locke dahil hindi naman siya maharlika at hindi niya alam kung sino si Frenzen. Ipinaliwanag ni Eric na nais niyang gantimpalaan ang serbisyo ni Locke kaya binigyan siya ng maharlikang titulo. Ito ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos maitayo ang estatwa. Tinanong ni Locke ang tungkol sa estatwa at iniisip ni Goren na mukhang maganda ito. Inamin ni Locke na mas maganda ito kaysa sa aktwal na hitsura niya. Ipinaliwanag ni Eric na hindi kailanman nakilala ng iskultor si Locke kaya't ginawa niya ito batay sa sinabi ni Eric at Goren. Sinabi ni Locke na nagulat siya na hindi nagreklamo ang ibang mga maharlika nang gawing isa siya sa kanila ni Eric. Si Eric ay nagtuturo na si Locke ay walang pamilya at lahat ay naniniwala na siya ay patay kaya't hindi ito naging problema. Ito ay nagbigay sa kay Locke ng pagdududa kung ang kanyang pagbabalik ng buhay ay magdudulot ng mga problema ngayon. Nagpasya si Locke na hindi nila dapat baguhin ang opisyal na kwento na siya ay patay. Nagtataka si Eric kung ano ang gagawin niya ngayon kaya't sinabi ni Locke na ito ay isang magandang pagkakataon. Magsisimula siyang muli mula sa simula bilang isang adventurer. Ilang sandali ang lumipas at nakita natin na binigyan ni Goren ang ating bayani ng bagong adventurer card. Ipinaliwanag niya na gumamit sila ng spell para itago ang impormasyon kaya't tanging ang pangalang Locke lamang ang lumabas. Nagtataka si Locke kung saan nagmula ang pangalang Locke at ipinaliwanag ni Goren na ang tunay niyang pangalan ay Locke Frenzen. Ang kanyang unang trabaho bilang S-rank Supreme Sorcerer ay nakatago kaya't tanging ang kanyang pangalawang trabaho bilang F-rank Warrior lamang ang lumabas. Mula ngayon, siya ay makikilala bilang Locke, ang F-rank na mandirigma. Nagtataka si Goren kung mababato si Locke sa pagsisimula muli mula sa simula dahil maaari siyang makipaglaban sa mas malalakas na kaaway. Agad na itinuro ni Locke na nakipaglaban na siya sa maraming malalakas na kaaway. Mamaya, humingi ng tawad ang butler kay Locke dahil sa pagiging bastos sa kanya at nakita natin na may isang babae na nakakita sa kanila.
Sinasabi ni Locke na ayos lang dahil hindi siya masyadong presentable noon. Pagkatapos, pumunta si Locke sa guild ng mga adventurer at nakipag-usap sa isang receptionist na ang pangalan ay Aaron. Sinabi niya na nais niyang kumuha ng trabaho para sa pagpatay ng goblin ng mag-isa. Binalaan siya ni Aaron na delikado para sa isang baguhan ang magsolo sa trabaho ng pagpatay ng goblin kaya hindi niya ito mairerekomenda. Alam ni Locke ito ngunit iniisip niya na magiging maayos siya dahil talagang S-rank siya. Ipinaliwanag ni Aaron na hindi bihira ang mga baguhan na mamatay dahil sa kanilang pagmamaliit sa mga goblin. Muli niyang sinabi na hindi niya mairerekomenda ang trabaho para sa kanya. Sa sandaling yun, nag-alok ang isang mage na nagngangalang Aryo na isama si Locke sa kanya at sa kanyang grupo. Sila rin ay mga F-rank adventurer at kailangan nila ng isang tao sa unahan. Iniisip ni Aaron na ito ay isang magandang ideya at inaprubahan niya ito bago pa makatanggi si Locke. Si Locke ay nag-aatubiling pumayag dahil sa tingin niya ay mahalaga ring sanayin ang mga baguhan. Sa labas, ipinakilala ni Aryo ang kanyang sarili at ibinunyag na kaya niyang gumamit ng fireball. Ipinakilala din niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Ginny na humahawak sa lahat ng kanilang pangangailangan sa pagbaril gamit ang pana. Ipinakilala ni Locke ang kanyang sarili bilang isang mandirigma at sila'y umalis. Nagsimula ang kanilang paglalakbay at nakita natin sila sa iba't ibang lokasyon. Pagkatapos, inilatag ni Ginny ang lahat ng alam nila tungkol sa mga goblin. Siya ay nagpapaliwanag kung ano ang ninakaw at kung saan nasira ang bakod upang malaman nila kung saang direksyon nanggaling ang mga goblin. Batay sa mga saklaw ng tirahan ng mga goblin, tinutukoy nila kung nasaan ang kanilang lungga. Mula sa lahat ng ebidensya, natutukoy ni Ginny na mayroong humigit kumulang 10 goblin. Sinusundan ni Ginny ang mga goblin sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga yapak at iniisip ni Locke kung gaano siya kahusay na scout. Siya ay nakatuon sa pangangaso at mabilis ang kanyang isip kaya hindi siya mukhang F-rank sa kanya. Gayunpaman, napansin din ni Locke na mali ang kanyang pagtataya sa bilang ng mga goblin. Ito ay dahil hindi niya napansin ang mga nakatagong bakas ng paa. Iniisip ni Locke na hindi sapat ang talino ng mga goblin upang itago ang kanilang mga bakas kaya tiyak na may ibang halimaw na nag-uudyok sa kanila. Halos sabihin ni Locke kay Ginny ito ngunit nagpasya siyang huwag gawin. Iniisip niya kung paano hindi mo dapat sanayin ang isang tao sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng lahat ng maaga. Maraming bagay ang maaari mong matutunan mula sa pagkatalo, lalo na habang bata ka pa. Gayunpaman, ngayon na pinili niyang huwag sabihin ito sa kanila, siya ang may pananagutan. Tinitingnan niya ang mga batang adventurer at nangangako na hindi niya hahayaang matapos ang kanilang mga buhay. Sa wakas, nakarating sila sa yungib na mukhang isang lumang minahan. Sinasabi ng kapalaran na mukhang masama ito ngunit hindi nauunawaan ng magkakapatid kung bakit. Itinuro ni Aryo na ang mga goblin ay nocturnal kaya dapat silang umatake habang araw pa. Si Locke ang nanguna at sinabi kay Ginny na bigyan sila ng apoy mula sa likuran at bantayan ang likuran kapag nasa loob na sila. Sinabi rin niya kay Aryo na isave ang kanyang mahika hanggat maaari. Pumasok ang grupo at agad silang nagsimulang labanan ang mga goblin. Sa huli, pagod na pagod sila matapos talunin ng higit sa 30 sa kanila. Itinuro ni Ginny na ito ay higit pa sa kanilang inaasahan kaya ipinaliwanag ni Locke na ang mga ganitong grupo ay kadalasang pinamumunuan ng isang hobgoblin. Halos wala ng magic si Aryo at 3 palaso na lang ang natitira kay Ginny kaya nagpasya si Aryo na dapat silang umatras. Gusto ni Ginny na magpatuloy pero sinabi ni Aryo na masyado itong delikado dahil kakaunti na ang kanilang magic at palaso. Text Payload Translation, Text. Gusto ni Locke na makita ang pamumuno ni Aryo dahil sumasang-ayon siya na magandang ideya ang umalis. Nang sandaling yun, nakarinig sila ng nakakatakot na ingay at nakita nilang nagmumula ito sa Panginoon ng mga goblin. Iniisip ni Locke na kakaiba ito dahil ang paraan ng pagnanakaw ng mga goblin sa mga hayop ng paunti-unti ay nangangahulugang may nagbibigay sa kanila ng sistematikong utos. Ipinapahiwatig nito ang isang tiyak na antas ng talino ngunit hindi nararamdaman ni Locke ang anumang iyon mula sa Goblin Lord. Ibig sabihin nito ay may ibang bagay na namamahala. Sa mga sandaling yun, isang misteryosong babae ang lumitaw upang atakihin ang Goblin Lord. Sinabi niya dito na huwag makialam sa kanya o pagsisisihan ito. Patuloy na inaatake ng babae ang goblin at nagawa niyang makapagpabagsak ng isang tama. Sa kasamaang palad,
Hindi sapat ang lalim ng sugat kaya't halos walang pinsalang nangyari. Pinagmamasdan sila ng ating mga bayani na may pagkamangha at napansin sila ng babae. Sinabi niya sa kanila na kung makakagalaw sila, ito na ang kanilang pagkakataon upang makatakas. Agad na inutusan ni Locke sina Aryo at Gani na tumakas kaya't nagsimula silang tumakbo. Nag-aalala si Aryo para kay Locke ngunit sinabi lang ni Locke sa kanila na mag-ingat sa mga biglaang atake ng goblin. Nakaligtas sila at humanga si Locke kay Aryo dahil alam niyang mangyayari ito. Nagiging hadlang lamang. Samantala, ang batang babae ay nahihirapang labanan ng Panginoon ng mga goblin at nagtataka si Locke kung kailangan niya ng tulong. Akala ng batang babae ay tumakas siya ngunit sinasabi ni Locke na wala siyang dahilan para gawin yun. Sinabi ng batang babae na gawin niya ang gusto niya ngunit hindi niya kailangan ng tulong nito. Ipinagpapatuloy niya ang kanyang sunod-sunod na pag-atake at masusing pinapanood ni Locke. Siya ay nag-aanalisa ng laban at sinasabi niya sa babae na siya ay kasalukuyang natatalo. Na-offend siya dahil ipinapahiwatig niyang siya ay mas mahina kaysa sa halimaw na ito. Ipinaliwanag ni Locke na tungkol lamang ito sa kanyang espada. Hindi alam ng babae ang ibig sabihin nito kaya siya ay nagulat nang ang kanyang espada ay mabasag sa pira-piraso. Nagtataka si Locke kung gusto niya ng tulong ngayon ngunit muli siyang tumanggi. Sinabi niya kay Locke na sundan ang kanyang mga kaibigan at umalis. Inilabas niya ang isa pang sandata para sa isa pang atake ngunit tinanggal lamang ito ng goblin. Nasa tunay siyang panganib ngayon kaya't sinabi ni Locke na tapos na siyang magtanong. Maliwanag na matatalo siya kaya't siya na ang baalang pabagsakin ang halimaw. Naglabas ng nakakatakot na ungol ang halimaw at halos hindi ito makatiis ng babae. Sinabi ni Locke sa halimaw na masyado itong malakas at pinutol niya ito sa piraso gamit lamang ang isang atake. Naguluhan ang babae at tinanong ni Locke kung ayos lang siya. Nagtataka lamang siya kung sino ang ating bayani at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Sia. Siya ang anak ni Danton, ang pinuno ng tribo ng Eastern Beastkin. Nagpapasalamat si Sia na nailigtas siya mula sa panganib at tinatanong niya ang pangalan nito. Ipinagmamalaki ni Locke na isa lamang siyang F-rank na adventurer na dumadaan. Sigurado si Sia na marahil ay nagsisinungaling siya ngunit ipinakita ni Locke sa kanya ang kanyang adventurer card. Napagtanto niyang talagang isa siyang F-rank ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya labis na ipinagmamalaki ito. Ang mas kakaiba pa ay ang kanyang lakas na hindi katulad ng makikita mo mula sa isang F-rank. Sinasabi ni Locke na mahaba ang kwento at nagtataka siya kung anong ranggo siya. Ipinaliwanag ni Sia na siya ay B-rank at nahihiya siya sa pagsasabi kay Locke na tumakbo kanina. Talagang nahihiya siya ngunit itinuro ni Locke na ginawa lang niya yon dahil akala niya ay baguhan siya. Sinasabi niya na tama ang desisyon niya at formal siyang nagpapakilala bilang Locke. Pagkatapos ay nagtataka siya kung ano ang nakatago sa mas malalim na bahagi ng piitan. Nagulat si Sia at itinuro niya na dapat ay may mas malalaking isda dito kaysa sa isang Goblin Lord. Maliwanag na may itinatagong lihim si Sia at kumikilos siya na parang hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Itinuro ni Locke na kanina, tinawag ni Sia ang Goblin Lord na isang tagasunod. Nakapagbigay ito sa kanya ng kaalaman na dapat ay may mas malakas na kaaway sa ibang dako. Nag-aalangan si Sia na magsalita kaya't sinabi ni Locke na hindi niya kailangang sabihin ito sa kanya. Nagsimula siyang pumasok ng mas malalim sa piitan at nagtataka si Sia kung saan siya pupunta. Ipinaliwanag ni Locke na siya ay kontratado upang lipulin ang mga goblin. Gayunpaman, kung may mas malaking banta, kailangan niyang asikasuhin ito para sa kapakanan ng mga kalapit na nayon. Si Sia ay nagulat at sinabi ni Locke na tatalunin niya ang kahit anong naghihintay. Sinabi ni Sia sa kanya na hindi ito isang kaaway na madali niyang matatalo. Ipinahayag niya na ang kanilang kalaban ay isang Panginoon ng Bampira. Iniisip ni Locke kung paano ang mga Panginoon ng Bampira ay may labis na mataas na sigla. Maaari rin silang magbago sa mga paniki o ulap. Alam niyang ito ay isang nakakaabala na halimaw at itinuro niya na magiging marami ito para kay Sia. Nahawakan. Nagtataka siya kung bakit niya yun sinabi kaya pinapaalala niya sa kanya na hindi man lang niya nasaktan ang Panginoon ng mga goblin. Hindi may kakaila ni Sia ito ngunit sinasabi pa rin niyang hindi siya makatakbo. Tinatanggap ito ni Locke at sinasabi sa kanya na maaari siyang sumama sa kanya. Nagtataka si Sia kung gusto niyang malaman kung bakit hindi siya makapagpatalikod kaya tinatanong niya kung gusto ba niyang itanong yun.
Siya, hindi siya kaya't sinasabi ni Locke na hindi siya. Ipinaliwanag ni Sia na ang kanyang tribo ay nanghuhuli ng mga vampira sa loob ng maraming henerasyon. Kanina lang ay nakikipaglaban sila sa mga vampira at isa na lang ang natitira. Gayunpaman, matapos masugitan ng malubha ang kanyang ama, pinabayaan nilang makatakbo ang huling vampira. Ang isa sa mga nakatakas ay Kebang, isang panginoong vampira. Sinasabi ni Sia na pagkukulang ng kanyang tribo ang dahilan kung bakit ito nakatakas. Kaya tungkulin niya bilang anak ng pinuno na ibalik ang dangal ng kanyang tribo. Inihayag ni Sia na matagal na niyang hinahabol ang panginoong vampira na ito. Ngayon, alam na niya kung nasaan siya kaya't hindi na siya makababawi. Nagtataka si Locke kung labag ba sa mga patakaran ang tumulong sa kanya upang talunin ang vampira at maibalik ang karangalan sa kanyang tribo. Ipinaliwanag ni Sia na hindi ito at maibabalik pa rin kahit na may tulong siya. Sa kabila nito, iniisip pa rin niyang dapat siyang bumalik dahil masyadong delikado. Nag-alok si Locke na ipahiram sa kanya ang kanyang espada dahil hindi siya makakalaban ng walang sandata. Nagtataka siya kung ano ang gagamitin niya kaya't idineklara ni Locke na siya ay makapangyarihan kahit walang armas. Nagpasalamat si Sia sa kanyang bayani at kinuha ang espada. Dahil dito, napagtanto niya na ibinibigay niya sa kanya ang espada upang siya ang makapagpabagsak sa Panginoon ng Vampira. Isang tunay na magandang kilos ito at inaakala niyang nagbibiro lamang siya tungkol sa pakikipaglaban ng walang armas. Ilang segundo ang lumipas at nalaman niyang hindi nagsisinungaling ang kanyang bayani. Ganap niyang winasak ang dalawang goblin gamit ang isang sipa at isang suntok. Pinagdurog niya ang kanilang mga mukha at napagtanto ni Sia na talagang malakas siya kahit walang armas. Sumang-ayon si Locke at naisip niya kung paano siya nagsimula bilang isang salamangkero. Dati siyang kasama sa isang grupo nina Eric at Goren na sobrang lakas. Kaya't nakatayo siya sa likuran, nagpapalabas ng mahika, ngunit S-rank pa rin siya. Pagkatapos ay naglaan siya ng 10 taon sa pakikipaglaban sa isang hukbo ng mga demonyo at sa hari ng mga demonyo kaya mabilis na umunlad ang kanyang martial arts. Handa na si Locke na salakayin ng trono at naroon si Sia kasama niya. Sinasira nila ang pinto at kinikilala sila ng Panginoon ng mga vampira. Tinawag niya si Sia na isang maliit na tuta at sinabing siya ay umaabot sa kanyang katayuan. Sinabi ni Sia na tumahimik siya dahil siya ay na-corner. Nangako siyang pabagsakin siya ngunit hindi ito humanga sa Panginoon ng mga vampira. Itinuro niya na kailangan ng bawat patak ng kapangyarihan ng kanyang ama para lang makalmat siya. Sinabi niyang mas mahina pa si Sia kaysa sa kanyang ama kaya wala siyang pagkakataong manalo. Si Sia ay nagalit ngunit ito ay nagpasakit lamang sa vampira. Ipinahayag niya na bilang pasasalamat sa kanya, ito na ang huli niyang gagawin. Sa mga sandaling yon, napagtanto ni Locke kung ano ang ginagawa ng vampira. Ginagawa nitong maliit ang hitsura ng Goblin Pack upang makuha ang mga adventurer sa loob ng dungeon. Labis na humanga ang Panginoong Vampira sa kakayahan ni Locke sa deduction. Sinasabi niya na hindi ganoon katanga si Locke kaya karapat-dapat siyang maging kanyang tagapaglingkod. Pinasasalamatan niya si Sia sa pagdadala ng isang tao ngunit hindi ito nauunawaan kung bakit. Itinuro ng vampira na hindi gagana ang kanyang kaakit-akit na kapangyarihan sa isang simpleng hayop. Gayunpaman, maaari niyang gamitin ito upang gawing kanyang tagapaglingkod ang isang tao. Ginagamit niya ang kanyang kakayahang kaakit-akit at desperadong sinasabi ni Sia kay Locke na tumakbo. Idineklara ng vampira na huli na at nahuhulog ang ating bayani sa kanyang mahika. Inuutusan niya si Locke na lumapit sa kanya at sumusunod si Locke. Si Sia ay natatakot nang mapagtanto niyang ito ay ganap na kanyang kasalanan. Pagkatapos, binibigyan siya ng vampira ng opsyon na ipakuha ang kanyang buhay sa kanya o kay Locke. Tumatawa siya tulad ng isang masamang tao ngunit lahat ay nagulat nang sapakin siya ni Locke sa mukha. Hindi maunawaan ng vampira kung bakit hindi gumana ang kanyang spell kaya ipinaliwanag ni Locke na mayroon siyang mataas na pagtutol sa mga mental na debuffs. Sinabi ng vampira na ito ay dapat imposible ngunit nagtataka si Locke kung siya ba talaga ay isang mas mababang vampira na pinaniwalaan ang sarili na siya ay isang Panginoon ng vampira. Hindi makapaniwala si Sia sa kanyang nakikita dahil talagang pinipika ni Locke ang halimaw. Nainsulto ang Panginoon ng vampira kaya't inatake niya ang ating bayani ngunit pinadala lang siya ni Locke sa ere. Patuloy na pinapahirapan ni Locke ang vampira tungkol sa pagiging mas mababang vampira kaya't sinubukan ng halimaw na makaganti.
Ginagamit niya ang kanyang madilim na kapangyarihan at sinasabi kay Locke na pagsisisihan niya ang araw na pinagtawanan siya. Ang kadiliman ay humahabol kay Locke ngunit pinahanga niya si Sia nang gamitin niya ang isang mataas na antas ng Magic Circle. Block ka daw nito ang atake ng vampira at sinundan ito ni Locke sa pamamagitan ng paggamit ng spell para sa super bilis. Nilapitan niya ang kanyang kalaban at pagkatapos ay ginamit ang Drain Touch. Sinabi niya sa mas mababang vampira na magaling itong sumipsip ng puwersa ng buhay ngunit hindi ito maganda kapag kinukuha ito. Sa wakas, inalis ni Locke ang lahat ng buhay mula sa vampira at ang vampira ay nagtataka kung sino ang taong ito. Ipinakilala lamang ni Locke ang kanyang sarili bilang si Locke, ang tapat na adventurer. Tinatanggap ng vampira ang pagkatalo ngunit sinabi niya kay Locke na huwag kalimutan na siya ay nagpasiklab ng kanyang galit. Nagbabala siya na hindi na muling magkakaroon ng mapayapang gabi ang ating bayani. Naghahanda siyang tumakas sa pamamagitan ng paglikha ng mga paniki ngunit mabilis na pumasok si Sia upang pigilan siya. Ginagamit niya ang espada ni Locke at hinahati siya sa gitna. Hindi na uunawaan ng vampira kung bakit hindi siya makabawi at unti-unti siyang nawawasak. Sinubukan niyang magbigay ng isang huling banta tungkol sa isang medalyon ngunit nagwakas na ang kanyang buhay. Ibinabalik ni Sia kay Locke ang kanyang espada at itinuro na talagang matalim ang talam nito. Nakaramdam din siya ng isang uri ng kapangyarihan na umusbong mula rito nang hiwain niya ang vampira. Sinabi ni Locke sa kanya na iniisip lang niya yon dahil alam niyang hindi niya maipapahayag sa kanya na ito ay ang espada ng hari ng mga demonyo. Itinulak ni Sia ang alikabok ng vampira at natagpuan ang kanyang hinahanap. Ito ay isang sinumpaing medalyon na natagpuan sa loob ng mga katawan ng mga espesyal na Panginoong Vampira. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang Panginoong Vampira na may isa sa mga ito sa loob ay sumisipsip ng dugo o kumukuha ng buhay, nag-iipon ng sumpa sa medalyon. Nag-isip si Locke kung bakit wala ito 10 taon na ang nakalipas at nagtataka siya kung ito ay bago. Fad kasama ang mga vampira. Ang vampira ay lumalabas na buhay pa at siya ay nagdeklara na ang pagkatalo sa kanya ay hindi magdadala ng kapayapaan. Nagbabala siya na ang kapangyarihan ng medalyon ay malapit nang magbukas ng isang portal sa Dimensional Rift. Kapag nabuksan ang portal, walang katapusang mga demonyo ang dadagsa at sasakupin ang mundong ito. Mula sa ibang dimensyon ay darating ang mga madilim na Diyos. Text Payload Translation, Text. Isinasaalang-alang ni Locke kung paano ang Dimensional Rift ang lugar kung saan siya nakipaglaban sa loob ng 10 taon ng tuloy-tuloy. Ipinaliwanag niya sa amin na hindi alam ng mga tao kung paano buksan ang isang portal patungo rito mula sa panig na ito. Isang dekada na ang nakalipas, nakipaglaban sila sa hari ng mga demonyo sa kanilang panig. Nang tumakas siya papunta sa Dimensional Rift, si Locke at ang iba pa ay tumalon bago magsara ang portal. Ang mga portal ay karaniwang para sa paglabas lamang, kaya't hindi nakapagpunta si Eric at Goren upang tulungan siya pagkatapos nilang umalis. Sinabi ng vampira sa ating mga bayani na mamuhay sa takot hanggang dumating ang mga madilim na Diyos. Maraming Panginoong vampira ang mahihikayat ng kanyang medalyon at isa sa kanila ang makakakuha nito. Sapat na ang narinig ni Locke kaya't pinutol niya ang medalyon sa gitna. Ang vampira ay nagulat nang makita niyang sinisipsip ni Locke ang sumpa gamit ang kanyang Tayback. Sinasabi ng kapalaran na kahit na may magbukas na dimensional portal, walang mga demonyo ang darating. Ang vampira ay nagtataka kung bakit, kaya't isiniwalat ni Locke na dahil natalo na niya ang lahat ng mga ito. Ang vampira ay labis na natatakot habang napagtatanto niyang ang Tayback na hawak ni Locke ay ang Tayback ng hari ng mga demonyo. Sa wakas, napansin niya na si Locke ang alamat na matalino, ngunit bago siya makapagsalita ng malakas, tinapos ni Locke ang kanyang buhay. Pinagsama-sama ito ni Saya at nagtataka siya kung ang ating bayani ay talagang ang dakilang matalino na si Locke. Hindi sumagot si Locke at nagbago lamang ng paksa. Humingi siya ng paumanhin sa pagputol ng medalyon, ngunit sinabi ni Saya na ayos lang yon. Marahil ay nag-aalala sina Mario at Ginny tungkol sa kanila kaya't sinabi ni Locke na dapat silang bumalik. Nagtataka si Saya kung talagang ayos ang kanyang mga kaibigan at tinitiyak niya sa kanya na oo, dahil sila ay talagang magaling para sa mga F-rank na pakikipagsapalaran. Ipinahayag ni Saya na niloko lang niya siya dahil tinawag niya siyang Locke at tumugon pa rin ito. Nagtatanong siya kung siya ba talaga ang dakilang pantas at hindi na kayang itago ng ating bayani ito.
Sinabi niya sa kanya na ito ay isang lihim at nangako siyang iingatan ito ng kanyang buhay. Nang bumalik sila sa guild ng mga adventurer, lahat ay nagulat nang makita ang bundok ng mga hiyas ng goblin na nakolekta ng aming mga bayani. Ang receptionist ay nagtataka kung paano sila nakakuha ng napakarami kaya't ipinaliwanag ng aming mga bayani na mas malaki ang pack kaysa sa inaasahan. Nandoon din si Saya, ang B-rank na adventurer, upang tulungan silang puksain ang lahat ng mga halimaw. Pagkatapos, nagtataka si Locke kung bakit yumuyuko sina Mario at Genie sa harap ng estatwa ng dakilang pantas. Ipinaliwanag nila na nagpapasalamat sila kay Locke at sinasabi nilang dapat din siyang magpasalamat. Ang proteksyon ng swerte ay bahagi ng dahilan kung bakit nila ligtas na natapos ang trabaho. Nakakaramdam si Locke ng labis na pagkahiya at hindi mapigilan ni Saya ang pagtawa. Naghiwa-hiwalay ang lahat at umaasa silang makakasama ulit sila sa isang pagdiriwang sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, pinasalamatan ni Saya si Locke sa kanyang tulong dahil ngayon ay maaari na niyang ipagmalaki ang karangalan ng kanyang tribo. Nais ni Locke na ibahagi niya ang impormasyon tungkol sa mga vampira na natutunan ng kanyang tribo at siya ay pumayag. Pagkatapos ay idineklara niya na hindi niya maaring hayaang mawala ang kapayapaang kanilang ipinagtanggol sa nakaraang 10 taon. Maging hindi maayos, si Locke ay nagpakita ng isang makapangyarihang pose at sinabi ni Saya na talagang kamukha siya ng kanyang estatwa. Hindi ito iniisip ni Locke at talagang nakakahiya. Pagkatapos ay sinabi ni Saya na nais niyang gumawa si Locke ng isang bagay dahil malapit na malapit siya kay Goron. Gusto niyang hikayatin ni Locke si Goron na maging mapagbantay sa mga panginoong vampira. Naipaalam na niya ito sa guild ngunit kailangan pa rin nilang beripikahin ang lahat. Pagdating nito sa pinuno ng guild, maaaring huli na ang lahat. Nauunawaan ni Locke ang panganib kaya pumayag siya. Susunod, ibinibigay ni Saya kay Locke ang kalahati ng medalyon dahil kailangan lang niya ng isang kalahati. Magiging mabuti rin ito bilang patunay kapag ipinaliwanag ni Locke ang mga bagay kay Goron. Tinanggap ito ni Locke at bumalik si Saya sa kanyang nayon. Pumunta si Locke upang makita si Goron na talagang nagagalit. Siya ay nagtuturo na sinabi ni Locke na lalabas siya sandali ngunit nawala siya ng 3 buong araw. Sinabi niya kay Locke na kung siya ay lalabas ng huli, dapat niyang sabihin ito sa kanya muna. Hindi makapaniwala si Locke sa kanyang naririnig at nagtataka kung si Goron ang kanyang ina. Ipinakita niya kay Goron ang medalyon at nagbabala na maaaring nasa panganib sila. Sinabi ni Locke sa kanya ang lahat ng nangyari at naging seryoso si Goron. Lumabas na ang lahat ng mga demonyo at kahit ang Panginoon ng mga demonyo ay isa lamang pangkat para sa mga madilim na Diyos. Nais ni Goron na magkaroon ng isang espesyal na ahensya na magsagawa ng investigasyon sa medalyon kaya hiniram ito ni Locke mula sa kanya. Naguguluhan lamang sila kung ano ang gawa nito dahil mukhang ginto ngunit hindi ito. Hindi rin ito mithril at nagulat si Goron na hindi malaman ni Locke kung ano ang gawa nito dahil siya ay isang salamangkero. Sinasabi ni Locke na ang tanging tao na may pagkakataong makaalam nito ay maaaring isang alchemist. Pumunta si Locke upang matulog at pinasalamatan siya ni Goron sa pagprotekta sa mga baguhang adventurer. Sabi ni Locke na wala yun at umalis siya. Sa pintuan, nagulat si Locke nang makatagpo ng isang babae. Sabi ni Goron na ang pangalan niya ay Celes ngunit bigla siyang umalis. Ipinaliwanag ni Goron na siya ang kanyang anak na babae at malapit na itong mag-15. Nagtataka si Locke kung may problema siya sa kanya ngunit ipinaliwanag ni Goron na ang kanyang anak na babae ay talagang iniiwasan siya. Ang dahilan ay dahil laban siya sa kanyang kagustuhang maging isang adventurer. Inamin niya na mayroon siyang B-rank potential ngunit siya ay bata pa. Wala siyang kaalaman at pag-iingat na kinakailangan ng isang adventurer. Itinuro ni Locke na kailangan mong makuha ang mga may karanasan ngunit hindi lamang si Goron ang tagapagpas siya. Sinabi niya na kailangan niyang kunin ang opinyon ng kanyang asawa ngunit siya ay nasa isang biyahe sa kalapit na bansa. Bago umalis si Locke, sinabi ni Goron sa kanya na kailangan niya ng pabor. Kinabukasan, pinapanood ni Locke si Celes na nag-eensayo sa labas. Sinabi niya na tiyak na namana niya ang talento ng kanyang ama. Pagkatapos ay naiisip niya ang pabor na hiningi sa kanya ni Goron. Ipinaliwanag niya na kapag umabot si Celes ng 15, hindi na niya kailangan ang pahintulot ng kanyang mga magulang para magparehistro bilang isang adventurer. Sa ganitong takbo, malamang na magsimula na siyang mag-adventure kahit laban sa kanyang kalooban.
Kapag dumating ang panahong yun, nais ni Goren na bantayan ni Locke si Celes nang walang gaanong pag-aalala. Hindi makatanggi si Locke ngunit hindi siya nasasabik na gawin ito. Nang sandaling yun, napansin niyang nakatingin sa kanya si Celes ng masama. Nang makalipas ang kaunti, pinuno ni Locke ang kanyang bibig at dumating si Celes upang makipagkita sa kanya. Galit siyang nakatitig muli sa kanyang bayani at nagtataka si Locke kung may kailangan siya. Direkta siyang umamin at inakusahan si Locke na anak siya ng kanyang ama sa labas. Hindi makapaniwala si Locke na inakusahan siya ni Celes na illegitimate child ni Goren. Sinabi niya sa kanya na mali siya, ngunit tinawag lang siya ni Celes na sinungaling. Nagtataka si Locke kung paano niya nakuha ang ideyang ito kaya ipinaliwanag ni Celes ang kanyang simpleng deduction. Siya ay nagbunyag na mayroong 3 palatandaan na nagdala sa kanya sa nakakagulat na conclusion na ito. Una, naghintay si Goren hanggang umalis ang kanyang ina bago papasukin si Locke sa bahay. Pangalawa, tila tunay na masaya si Goren mula nang dumating si Locke dito. Pangatlo, talagang nababahala si Goren habang wala si Locke ng 3 araw. Tinawag ni Celes na hanggal ang kanyang ama at nararamdaman ni Locke ang pagtaas ng presyon sa kanilang pamilya. Parang nasa bingit ng pagkawasak ang pamilya ni Goren dahil sa hindi pagkakaintindihan na ito. Ang katulong ni Celes ay nagbigay kay Locke ng masamang tingin na parabang sinasabi nitong gumawa siya ng isang bagay. Ipinaliwanag ni Locke na nag-aalala lang si Goren tungkol sa isang kaibigan na nakipaglaban sa malayo sa loob ng 10 taon. Sinabi ni Celes na wala itong katuturan kaya't sinubukan ulit ni Locke. Ipinahayag niya na isa siya sa mga kaibigan ng adventurer ni Goren at mas matanda siya kaysa sa hitsura niya. Sigurado si Locke na dapat ay naiintindihan na ito ni Celes ngunit umabot si Celes sa isang bagong conclusion. Sinasabi niya na si Locke ay dapat na kanyang nakatatandang kapatid sa halip na nakababatang kapatid. Ipinipilit ni Locke na mali ang lahat ng iniisip niya ngunit patuloy lang siya sa paggawa ng mga akusasyon. Sinasabi niya kay Locke na maaari siyang tawaging ate, kaya't wala nang ibang pagpipilian ang ating bayani. Ipinapakita niya sa kanya ang kanyang adventurer card at itinuturo na wala itong pangalan ng kanyang pamilya saan man. Sa halip na maunawaan kung ano ang sinusubukan niyang ipahayag, ipinapalagay lang niya na hindi ito alam ng kanyang ama. Kilalanin si Locke. Sinabi niya kay Locke na huwag mag-alala at tiniyak sa kanya na aalagaan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Gagawin niyang kilalanin siya ni Goren at sinabi niyang walang makakapigil sa kanya. Alam ni Celes na maaaring magalit ang kanyang ina sa katotohanan ngunit kailangan niyang turuan ng leksyon ang kanyang ama. Naguguluhan si Locke dahil tila ang pamilya ni Goren ay nakatakdang bumagsak. Sinubukan niyang magsalita kay Celes ngunit pinaalalahanan siya nito na tawagin siyang mahal na kapatid. Ganoon ang ginagawa ni Locke at nagtataka siya kung kaya bang itago ni Celes ang isang lihim. Sabi ni Celes na kaya niya at umalis ang katulong sa silid. Inalis ni Locke ang nakatagong spell mula sa kanyang guild license at ipinakita sa kanya ang katotohanan. Binasa ni Celes ang pangalang Locke Franzen at siya ay nagulat nang makita na siya ay talagang nasa S-rank. Nakahinga ng maluwag si Locke dahil dapat itong magsilbing patunay. Inilista ni Celes ang lahat ng kanyang mga titulo bilang dakilang pantas at tagapagligtas at kataas-taasang manggagaway Archduke. Locke Franzen. Hindi siya makapaniwala kaya ipinaliwanag ni Locke na kakabalik lang niya mula sa Dimensional Rift. Kinuha ni Celes ang isang sandali upang i-proseso ang lahat ng ito at nakarating sa isa pang nakatutuwang conclusion. Ngayon ay naniniwala siyang ang dakilang manggagabay na si Locke ay kanyang nakababatang kapatid. Sinabi ni Celes na palagi niyang iniisip na ang estatwa ni Saint Locke ay medyo kamukha ni Goren. Mas sigurado siya kaysa dati na ito ay dahil sila ay ama at anak. Sumisigaw ang kapalaran na hindi talaga katulad ni Goren ang estatwang ito. Sinasabi ni Celes na sila ay magkapatid mula pa noon ngunit patuloy na tinatanggihan ito ni Locke. Nagpapalitan sila ng ganito sa loob ng ilang sandali hanggang sa mawalan ng pasensya si Locke. Hinihiling niya na talagang makinig siya sa kanya at sa wakas ay nagiging malinaw ang katotohanan. Humihingi ng tawad si Celes sa dakilang Santo Locke at pinapaalala niya sa kanya na opisyal itong lihim. Pagkatapos ay sinasabi ni Locke sa kanya na talagang sobra siyang nadadala pagkatapos niyang kumbinsihin ang sarili tungkol sa mga bagay. Sa wakas, naunawaan ni Locke kung bakit laban si Goren sa kanyang pagnanais na maging isang adventurer.
Sa kabilang banda, ang kanyang pagtangan sa kanyang mga paniniwala ay nangangahulugang mayroon siyang matibay na kalooban. Nagpasya si Locke na tanungin si Celes kung nais niyang sumama sandali. Inaanyayahan niya itong gumawa ng isang trabaho sa guild na hindi masyadong mahirap para sa isang baguhan. Mamaya, tulad ng kinatatakutan ni Goren, nalaman ni Locke sa guild na nakarehistro na si Celes. Bilang isang adventurer na nag-iisa, kung hindi siya dinala ni Locke, malamang na naghanap siya ng ibang trabaho. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, napapansin ni Locke na nais niyang tuklasin ang labas ng mundo sa kanyang sariling paraan. Nagpahinga sila sandali sa isang lawa upang makabawi ng lakas at pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang daan. Sa wakas, nakipag-usap si Celes sa isang lokal at nakakuha ng ilang impormasyon. Natutunan niya na tulad ng sinabi sa sulatin, may mga mitolohiyang nilalang na nakita sa lugar na ito. Mayroong Cerberus, Hydra, Chimera, Cyclops, at kahit isang higanteng dragon. Sa kabila ng lahat ng yon, walang nasawi na tao. Nakakabahala ito para kay Locke dahil hindi magiging mabait ang isang dragon sa mga tao. Gayun din, kung talagang kasangkot ang lahat ng mga mitolohiyang nilalang na ito, wala nang paraan na ito ay isang E-rank na trabaho lamang. Nagtataka si Celes kung ano ang maaaring ibig sabihin nito dahil napakalapit ng mga mitolohiyang halimaw na ito sa kabisera. Ipinaliwanag ni Locke na marahil ay nagpasya ang guild na hindi talaga umiiral ang mga halimaw na ito. Hindi naiintindihan ni Celes, kaya't sinabi ni Locke sa kanya na pag-isipan ito. Nagtataka si Celes kung anong uri ng mga halimaw ang hindi umiiral ngunit nakita. Napagtanto niya na ang mga halimaw na ito ay dapat mga ilusyon lamang, at sinabi ni Locke na tama siya. Sila ay umuusad, at sa wakas ay nakarating sila sa lugar mula sa mga ulat ng saksi. Sa sandaling yon, isang higanteng dragon ang lumitaw sa kanilang harapan. Naguguluhan si Celes habang nagtataka kung ito ba talaga ay isang ilusyon dahil medyo umiinit dito. Kumpirmado ni Locke ito dahil hindi niya nararamdaman ang bigat na dapat taglayin ng isang tunay na dragon. Wala rin itong init ng isang buhay na nilalang, ngunit inamin niya na ito ay napakatumpak para sa isang ilusyon. Sinabi ni Locke sa takot na si Celes na lumaban, kaya't siya ay sumugod sa laban. Tumakbo siya sa likod ng dragon at umakyat sa langit. Sinubukan niyang hampasin ang halimaw ng ilang beses, ngunit hindi siya nakagawa ng anumang pinsala. Sinusuri ni Locke ang kanyang pagganap, at nasisiyahan siya sa kanyang nakita. Kahit na walang pagkiling si Goren bilang magulang, ang kakayahan ni Celes bilang mandirigma ay naglalagay sa kanya sa B-rank. Gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala si Locke kung gaano ka-eksakto ang ilusyon na ito. Sinasabi niya na ito ay higit pa sa simpleng pagpapakita ng isang multo. Ang dragon ay talagang isang malaking masa ng mana, na nagpapaliwanag ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit tumama ang espada ni Celes dito, at ang mga hampas ay tila tunay na matibay. Sigurado si Locke na ang bagay na ito ay nilikha, at ganap na nalinlang si Celes upang maniwala na ito ay totoo. Ang dragon ay naglalabas ng atake ng apoy, at si Celes ay natupok nito. Sa wakas, nagpasya si Locke na ito na ang kanyang pagkakataon upang gumawa ng isang bagay. Ginagamit niya ang kanyang kakayahang lumutang at super bilis upang mapalapit sa dragon. Pagkatapos, ginagamit niya ang kanyang kasanayan sa pagkatuto upang nakawin ang anumang uri ng ilusyon na mahika na lumilikha sa dragon na ito. Pagkatapos ay umatras si Locke at inihahanda ang kanyang susunod na spell. Ito ay Drain Touch, kaya't kinokonsumo niya ang mana ng dragon hanggang sa tuluyan itong mawala. Patuloy na nagwawala si Celes habang iniisip niyang siya ay nasusunog ng buhay. Sinabi ni Locke sa kanya na maaari na siyang huminto, at hindi siya makapaniwala na hindi siya nasunog. Kailangan pang ipaalala ni Locke sa kanya na nakikipaglaban lamang siya sa isang ilusyon. Ipinaliwanag niya na ang pakikipaglaban ng direkta sa isang ilusyon ay isang tal-unang laban, at nais ni Celes na sana sinabi niya ito noon pa. Siya ay nagtataka kung ano ang dapat gawin laban sa mga ilusyon kung hindi mo sila kayang labanan. Sabi ni Locke na kailangan mong hanapin ang nagpasimula at talunin sila sa halip. Kung hindi mo matukoy ang kanilang kinaroroonan, mas mabuti nang tumakas na lang. Iniisip ni Celes na nakakainis ang tumakas, ngunit itinuro ni Locke na mas mabuti ito kaysa mawalan ng buhay. Pagkatapos ay sinabi ni Locke sa illusionist na lumabas mula sa pagtatago dahil alam niyang nakikinig sila.
Sinasabi niya na maaari nilang pag-usapan ito dahil hindi naman nasaktan ng illusionist ang sinumang taga-baryo. Sinasabi ni Locke na alam niyang may dahilan ang nag-cast para subukang ilayo ang mga tao. Ipinaliwanag ni Celes na narito sila sa kahilingan ng guild, kaya kailangan nilang imbestigahan kung gusto man ito ng illusionist o hindi. Sa wakas, may boses ng isang babae na tumugon, at sinabi niyang mayroong isang bagay na mayroon siya. Upang protektahan, nagtataka si Locke kung ang kanyang sinusubukang protektahan ay kailangang manatili dito, kaya sinasabi ng boses na hindi madali ang paglipat nito. Nauunawaan ni Locke, kaya sinasabi niyang maaari na lang nilang sabihin sa guild na nabigo sila sa trabaho. Wala siyang pakialam kung mabibigo, ngunit talagang nagpanik si Celes. Sinasabi niyang ayaw niyang magkaroon ng pagkabigo sa kanyang kauna-unahang trabaho. Sinasabi ng kapalaran sa kanya na hindi ito magiging masama, at maaari lamang siyang magtaka kung ano ang sasabihin niya sa kanyang ama. Bumalik si kapalaran sa paksa at ipinaliwanag ang sitwasyon sa illusionist. Sabi niya na kung mabibigo sila sa trabahong ito, may ibang mga adventurer na darating bilang kapalit nila. Nagbigay siya ng babala na maaaring ang mga adventurer na yun ay yaong uri na pipilitin ng illusionist na ilantad ang kanyang lihim. Maaaring atakihin siya, kaya nais ni Locke na maiwasan yun. Sumasang-ayon ang boses sa kanya, kaya sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang sarili. Nakita ni Celes ang kanyang mga sungay, at nagulat siyang malaman na siya ay isang demonyo. Itinatago ng babae ang kanyang mga sungay, ngunit nagulat siya nang purihin ni Locke ang kanyang ilusyon. Sinabi rin niya na mahusay niyang itinago ang kanyang presensya. Talagang humanga siya, at nagpapasalamat ang babae sa papuri. Ipinakilala ni Locke ang kanyang sarili kay Celes, kaya't inihayag ng babae na ang pangalan niya ay Lucera. Nagtataka si Celes kung bakit napakabait ni Locke sa kanya dahil ang mga Fiend ay kilalang masasamang nilalang. Ipinaliwanag ni Locke na ito ay isang maling akala lamang. Ang mga Fiend ay makapangyarihang mage at mandirigma, ngunit hindi sila mapaghimagsik. Sinabi ni Locke na nais niyang malaman kung ano ang sinusubukan ni Lucera na protektahan. Sinabi niya sa ating mga bayani na sundan siya kaya't pumunta sila sa gubat. Sa daan, nagtataka si Locke kung bakit nagpa siya si Lucera na pagkatiwalaan siya. Itinuro niya na hindi umubra ang kanyang ilusyon kay Locke, na nangangahulugang mas malakas siyang mangkukulam kaysa sa kanya. Sa kabila nito, hindi niya sinubukang alamin ang kanyang lihim sa pamamagitan ng puwersa. Iyon ang nagpaunawa sa kanya na maaari siyang magtiwala sa kanya. Sa wakas, nakarating sila sa isang guho mula sa sinaunang panahon. Dinala ni Lucera sila sa loob at sinabi kay Gerberga na siya ay bumalik. Nagulat si Locke nang makita kung sino ang kausap niya, at itinuro ni Celes na ito ay isang manok. Labis na nagalit si Lucera dito dahil si Gerberga ang Seraphile at hindi isang manok. Sigurado si Celes na ito nga, ngunit lalo lamang itong nakapagpagalit kay Lucera. Pinakalma siya ni Locke at sinabi na nais niyang malaman pa tungkol kay Gerberga. Ipinaliwanag ni Lucera na siya ay isang Seraphile, na isang manok na may mga banal na kapangyarihan. Sinasabi ni Celes na tama siya habang tinatawag itong manok ng paulit-ulit, at ang galit sa loob ni Lucera ay nagsisimulang lumaki. Muling nakialam si Locke dahil nais niyang malaman pa ang tungkol sa mga banal na kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Lucera sa Seraphile na ang kanyang tribo ay sumasamba rin sa ninuno ni Gerberga. Sinasabing ginaisang nito ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang pag-awit. Ang pag-awit na iyon ang nagtakda ng hangganan sa pagitan ng gabi at araw, na ginawang malinaw ang hangganan sa pagitan ng mga mundo. Kaya't maaari rin itong pigilan ang mga bagay na pumapasok o lumalabas mula sa ibang dimensyon. Napagtanto ni Locke na nangangahulugan ito na maaari niyang isara ang pasukan sa isang dimensional rift. Naisip niya ang babala na ibinigay sa kanya ng vampira. Sinabi nito na kapag bumukas ang portal, walang katapusang mga demonyo ang mag-aagaw sa mundo. Pagkatapos nila ay darating ang mga madilim na Diyos mula sa ibang dimensyon. Napagtanto ni Locke na si Gerberga ay tina-target ng mga vampira. Ipinahayag ni Lucera na bigla siyang inatake ng isang grupo ng mga vampira. Ito ay isang nakasisindak na pagpatay at siya lamang ang nakaligtas. Ipinagkatiwala ng pinuno si Gerberga sa kanya at naglakbay siya patungo sa mga guho na ito. Nagtataka si Locke kung bakit pinili niya ang lugar na ito, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang sinaunang templo. Sinabi sa kanya ng pinuno na mayroon itong hadlang na nagtutulak sa mga vampira.
Nag-aakala si Celes na hindi sila inatake dito, ngunit hindi iyon ang kaso. Ipinahayag ni Lucera na sila ay inaatake ng paulit-ulit. Sila ay nasa patuloy na panganib at kailangan nilang umasa sa kanyang mga ilusyon. Sa sandaling yon, sinabi ni Locke na dapat silang sumama sa kanila patungo sa Royal Capital. Ipinahayag niya na talagang walang hadlang na nakapaligid sa lugar na ito, kaya sila ay nasa panganib. Kaya't idineklara ng ating bayani na siya ay magpoprotekta kay Gerberga. Sinabi niya na ang espada ng Demon King ay narito sa harap nila para lamang sa isang dahilan, at ito ay dahil natalo niya mismo ang hari ng mga demonyo. Si Lucera ay nagulat dahil nangangahulugan nito na siya ay isang dakilang santo, Locke. Hindi siya makapaniwala na nakaligtas siya laban sa mga demonyo at siya ay nagulat nang si Locke ay lumuhad sa harap niya. Nangako siya na poprotektahan si Gerberga ang Seraphile ng kanyang buhay. Itinuro niya na ang ibon ay may tanging kapangyarihan na makakapagligtas sa mundo. Magaling ang ginawa ni Lucera para protektahan sila hanggang ngayon, kaya't nagpapasalamat si Locke sa kanya at sa kanyang tribo para sa lahat. Talagang naging emosyonal si Lucera dahil ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang tribo. Hindi siya makapaniwala na ang Seraphile na kanilang pinrotektahan ay magliligtas sa mundo. Bukod pa rito, pinasalamatan siya ng dakilang santo na si Locke at wala nang makapagpapasaya sa kanya ng higit pa. Bumalik si Lucera kasama ang aming mga bayani, ngunit itinuro ni Celes na si Locke ay isang walang trabaho sa kanyang bahay. Hindi sigurado si Lucera kung papayagan ni Goren si Locke na magkaroon ng alagang hayop, ngunit kailangang ipaalam ni Lucera na hindi alaga si Gerberga. Sa mga sandaling yon, kailangan ni Locke na itulak si Lucera sa kaligtasan habang inaatake sila ng isang vampira. Inilipad ni Locke ang lalaking ito, ngunit mayroon siyang mga kasama. Nais nilang malaman kung sino ang ating bayani, ngunit tumanggi si Locke na ibigay ang kanyang pangalan sa mga mas mababang vampira. Ayaw nilang pinagtatawanan, kaya gumagamit sila ng pagpapalakas upang maging mas malakas. Alam ng kapalaran na narito sila para kay Gerberga, kaya nagpasya siyang maaari nilang pahintulutan ang isa sa kanila na makatakas. Gumamit siya ng spell na tinatawag na Magic Arrow, at sa isang snap ng kanyang daliri, umulan ng mga palaso sa mga vampira. Sinundan niya ito ng isang apoy na spell, at ang mga vampira ay sumisigaw sa sakit. Sila ay nawawala mula sa mukha ng lupa, ngunit isa sa kanila ang nagtangkang makaalis. Sa kabutihang palad, naasikaso ito ni Gerberga dahil ginagamit nito ang kanyang uwak. Napakalakas nito na nagiging alikabok ang vampira, at napagtanto ng vampira na hindi papayagan ng Seraphile na makaligtas ang sinuman. Natapos ang buhay ng vampira, at lahat ay nagdiriwang. Nabulabog si Cell Eyes, at nagtatanong si Locke kung yun ba talaga ang kapangyarihan ng Seraphile. Kumpirmado ni Lucera na oo, at ipinaliwanag niya na nang magbago ang anyo ng vampira, si Gerberga. Naglatag ng hangganan. Ipinahayag niya na sa harap ng kapangyarihan ng Seraphile, walang pinapayagang umiral sa gitnang pagbabago. Kaya't nang sinubukan ng vampira na magbago, ito ay naging abo. Nagtataka si Cell Eyes kung talagang kailangan nilang tumakas mula sa mga vampira kapag si Gerberga ay may ganitong kamanghamanghang mga kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Lucera na ang kanyang kapangyarihan ay gumagana lamang kapag sila ay nagbabago, kaya't sila ay mahina. Ang natitirang oras, sinasabi pa rin ni Cell Eyes na ang manok ay kamangha-mangha, at sila ay umuwi. Pagdating nila, nakatagpo sila kay Sia. Naghihintay siya kay Locke dahil bumalik siya mula sa kanyang nayon. Nagtataka si Cell Eyes kung sino siya, kaya ipinaliwanag ni Locke na si Sia ay isang B-rank na adventurer. Bumati si Sia, at ipinakilala ni Cell Eyes ang kanyang sarili bilang apprentice ni Locke. Dahil dito, bumulong si Sia sa tainga ni Locke na mayroon siyang mahalagang sasabihin sa kanya, kaya't pumasok sila. Doon, inihayag niya kay Locke na may malaking plano ang mga vampira. Nalaman din niya na may isang mataas na Panginoong vampira na namumuno sa kanilang lahat. Ito ang hari ng mga hari na kumokontrol sa lahat ng mga Panginoong vampira. Ipinaliwanag ni Sia na ginagawa ng kanyang angkan ang lahat upang ilantad ang balak ng mataas na Panginoon at itigil na ito. Alam ng kapalaran na hindi ito magiging madali dahil ang mataas na Panginoon ay isang halimaw na may mga kakayahan, katumbas ng isang demonyo. Sa kasamaang palad, hindi pa ganap na nakabawi si Sia mula nang atakihin siya ng isang vampira. Bumoto ang kanyang tribo upang salakayin ang mga vampira, kaya't natatakot si Sia na maubos ang kanyang tribo.
Kaya't nais niyang tulungan ni Locke na talunin ang High Lord. Gayunpaman, inihayag niya na may mas mahalagang bagay siyang kailangang gawin muna. Inihayag niya na ang mga vampira ay nagmamadaling naghahanap ng isang tiyak na manok. Sinasabi niyang kailangan nilang mahanap ang manok na yun sa anumang paraan at panatilihin itong ligtas. Gumawa si Locke ng nakakatawang mukha, kaya't agad na nahiyang si Sia sa paghingi ng isang napakababaw na bagay. Ipinaliwanag niya na ang manok na ito ay maaaring magsara ng mga dimensional portal at depensahan laban sa mga pagbabagong vampira. Ang swerte ay nagkukunwari lamang na ganito ang mukha dahil napagtanto niyang tungkol kay Gerb Urga ang sinasabi niya. Sigurado si Sia na hindi siya pinaniniwalaan ni Locke, ngunit inihayag niya na nakilala na niya ang manok. Binuksan niya ang pinto upang mahuli si Celes na nakikinig at inaakit siya habang sinabi niya sa kanya na huwag gawin yun. Humingi ng tawad si Celes kay Locke at Sia, ngunit sinabi lamang ni Sia sa kanya na huwag sabihin kaninuman ang tungkol sa narinig niya. Ipinakilala ni Locke si Sia kay mataas na Gerb Urga, ang Seraphau na hinahanap ng tribo ni Sia. Hindi makapaniwala si Sia na natagpuan na siya ni Locke at ipinaliwanag ni Locke na nagkataon lamang ito. Sinabi ni Locke na nakita niya mismo kung paano kayang gawing alikabok ang isang vampira ni Gerb Urga, na nangangahulugang totoo ang alamat. Dahil ligtas ang manok, ang natitira sa kanila ay wasakin ng mataas na Panginoon. Ipinakita ni Sia sa kanila ang lugar kung saan maaaring naroroon ang mga vampira at umaasa si Locke na sana ay makakaya nilang paliitin mo ng kaunti. Itinuturo ni Sia na mahirap makakuha ng impormasyon dahil ang lugar ay puno ng mga vampira. Talagang excited si Celes dahil hindi na siya makapaghintay na labanan ang mga vampira kasama si Locke. Sa kasamaang palad, inihayag ni Locke na hindi niya siya isasama dahil napakadelikado ng misyon na ito. Pinapayagan lamang niya si Sia na sumama dahil siya ay B-rank at kailangan niyang sumama sa pangangaso na ito dahil sa mga batas ng kanyang tribo. Ang pinakamahalaga, nais ni Locke na manatili si Celes dito upang maprotektahan si Gerb Urga. Itinuturo niya na hindi nila maaring dalhin ang manok diretso sa kuta ng mga humuhuli sa kanya. Gayunpaman, maaari ring maging delikado ang iwanan siyang mag-isa dahil may panganib na ang mga vampira ay aatakihin. Ang kabisera ay may hadlang na dapat magpanatili sa mga vampira, ngunit hindi ito sapat. Kailangan pa rin nila ng isang natatanging adventurer upang maging tagapagtanggol. Nang sabihin ni Locke yun, sinabi ni Celes na isang karangalan na maging natatanging adventurer na ito. Narinig ni Jess at Celes ang pagdating ng karuwahe ng kanyang ama sa labas, kaya't siya ay pumunta upang kunin siya. Pumasok si Goran sa pamamagitan ng ibang pinto at pinasalamatan niya si Locke sa pag-aalaga kay Celes. Pinuri siya ni Locke dahil sa pagiging isang natatanging mandirigma at labis na natuwa si Goran nang marinig ang papuri para sa kanyang anak na babae. Bumalik si Celes at pinuri siya ni Goran sa pagtapos ng kanyang unang trabaho. Talagang naging emosyonal si Celes habang humihingi siya ng tawad sa kanyang ama at labis na nag-alala si Goran. Sabi niya na talagang ikinalulungkot niya ang pagbibigay ng masamang ugali ngunit ayaw lang ni Goran na umiyak siya. Sabi niya na ayos lang at inaasum niyang nagalit lang siya sa kanya dahil laban siya sa kanyang pagnanais na maging adventurer. Ipinahayag ni Celes na hindi iyon ang dahilan. Ang dahilan kung bakit siya nagalit ay dahil akala niya may illegitimate child si Goran. Ipinaliwanag niya na akala niya si Locke ang kanyang nakababatang kapatid at halos mabilaukan si Goran sa kanyang inumin. Nagtataka si Goran kung nagdulot ng problema si Celes para sa ating bayani ngunit agad siyang nagpalit ng usapan at umalis. Agad na humingi ng tawad si Goran kay Locke at nakiusap na bigyan si Celes ng pagkakataon. Sinabi niya na wala siyang ideya na siya ay ganun kadelikado at hindi niya alam kung saan niya ito nakuha. Sigurado si Locke na nakuha ito ni Celes kay Goran dahil palagi itong nagmamadaling magbigay ng conclusion. Sinabi ni Goran na natatakot siya na may masamang tao na maaaring subukang lokohin si Celes isang araw kaya't nagsimula siyang mag-isip kung dapat ba niyang pigilan siya sa muling paglalakbay. Sigurado si Locke na magiging maayos siya at nangangako siyang babantayan siya. Sinabi niya na poprotektahan niya siya mula sa pagkabaliw at labis ang pasasalamat ni Goran. Bumalik si Celes sa silid at nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Tumalon siya sa iba pang mga conclusion at agad siyang umalis. Pagkalipas ng ilang sandali, pagod na pagod ang ating bayani matapos linisin ang lahat. Nagsisimulang humingi ng tawad si Celes ngunit ayaw ni Locke ng anumang hindi pagkakaintindihan.
Sinabi niya na kailangan nilang ipaalam kay Goran tungkol sa mga vampira. Nagulat si Goran nang sabihin ni Locke na may balak sila at pinapangunahan sila ng isang mataas na Panginoon. Ipinaliwanag ni Locke na kailangan nilang protektahan ang kanilang lihim na sandata, si Gerberga, habang sila ay umaatake. Text Payload Translation, text ang kuta ng vampira at ang mataas na Panginoon. Nagtataka si Goran kung makakakuha sila ng tulong kay Gerberga dahil siya ay napakalakas. Kailangan ipaliwanag ng Sir sa kanya na ang kapangyarihan ni Gerberga ay gumagana lamang kapag nagiging vampira. Itinuro rin ni Locke na talagang magiging mahirap protektahan si Gerberga habang nakikipaglaban. Nang sandaling yun, naalala ng Sir ang isa pang bahagi ng alamat. Kung iinumin ng mataas na Panginoon ang dugo mula sa pagbagsak ng Sir, mabilis na mabubuo ang sumpa. Sa kanyang medalyon na isang pintuang dimensional ang magbubukas sa lugar. Ito ay nakakatakot na balita at tila hindi alam ni Gerberga ito. Ipinagpatuloy ng Sir ang pagpapaliwanag na ang sumpa ay nagmumula sa paglapastangan ng buhay. Mas sagrado ang nilalang na nilapastangan, mas marami itong makukuhang sumpa. Sinabi lang ni Locke na ito ay higit pang dahilan para hindi nila dalhin si Gerberga malapit sa labanan. Nang sandaling yun, nagtataka si Goran kung maaari silang humingi ng tulong kay Eric. Kung ang ibon ay talagang banal, wala nang magiging problema ang royal na pamilya sa pagprotekta dito. Sinasabi ng lahat na ito ay isang mahusay na ideya, lalo na dahil ang hari ay dati ng isang bayani. Napagpasyahan na, kaya't agad na nagpadala si Goran ng mensahero sa palasyo. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ang aming mga bayani ni Eric. Napansin ni Locke kung gaano kabata ang mga tauhan, kaya't ipinaliwanag ni Goran na sila ay mga alagad. Sinabi niya na magugulat si Locke sa dami ng mga alagad ni Eric. Siya ay may mga apprentice na kabalyero, apprentice na mga dalaga, at kahit mga apprentice na kusinero. Mayroong humigit kumulang 2,000 sa kanila, at nagtataka si Locke kung ito ay masyado ng marami. Ipinaliwanag ni Goran na nilikha ni Eric ang patakarang ito para sa kapakanan. Gumagawa siya ng mga apprentice mula sa pangalawa at pangatlong anak ng mahihirap na maharlika. Tinatanggap din niya ang mga anak ng mga kabalyero na pumanaw matapos makipaglaban sa digmaan laban sa hari ng demonyo. Ito ay dahil ang pagsasanay sa Royal Palace ay gagawing mas mataas ang kanilang pagkakataon na makahanap ng trabaho sa hinaharap. Ito ay labis na mapagbigay, kaya't sinasabi ni Locke na si Eric ay isang mahusay na hari. Sa mga sandaling yun, dumating si Eric at ipinakilala niya si Locke sa kanyang mga anak na babae. Ipinaliwanag ni Locke na siya ay kaibigan ng kanilang mga ama, ngunit alam nila ang lahat tungkol sa dakilang Santo Locke. Sila ay mga malaking tagahanga, at humihingi sila sa kanya na pirmahan ang aklat ng larawan tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni Sia na bawat bata sa kanyang kaharian ay lumaki na nakakarinig ng mga kwento tungkol kay Locke. Idinagdag ni Celes na lahat ng bata ay tinitingala siya bilang isang bayani, at hindi makapaniwala si Locke dito. Binabasa rin ni Gerberga ang kanyang aklat, at hindi makapaniwala si Locke na kahit isang Diyos ay tagahanga niya. Pumunta ang mga anak na babae ni Eric upang yakapin si Gerberga, at hindi sila makapaniwala kung gaano siya kalambot. Sinabi ni Goran kay Celes na maglaro kasama ang mga prinsesa, kaya't pumunta sila sa ibang silid kasama si Gerberga. Humingi ng tawad si Eric kay Locke para sa lahat ng kaguluhan. Ipinaliwanag niya na hindi niya maipagkakait ang pagkakataon na ipakilala ang kanyang mga anak na babae sa kanya. Hindi maintindihan ni Locke kung bakit, at ipinaliwanag ni Eric kung bakit ito napakahalaga. Salamat kay Locke sa pagpigil sa mga demonyong puwersa 10 taon na ang nakalipas, pinagpala si Eric ng kanyang 2 anak na babae. Sila ang liwanag ng kanyang buhay, at utang niya ito lahat kay Locke. Nararamdaman ni Goran ang parehong damdamin mula nang makita niyang lumaki si Celes dahil sa ginawa ni Locke. Ipinahayag ni Eric na hindi lamang sila ang ganito. Lahat sa kaharian na ito ay nagpapasalamat sa ginawa ni Locke. Si Locke ay nalulugod, ngunit itinuro niya na ang paggawa ng isang picture book tungkol sa kanya ay labis pa rin. Ipinahayag ni Eric na mayroon pang isang dula tungkol sa kanya, at laging puno ang mga palabas. Samantala, dumating ang mga babae sa kabilang silid, ngunit nakita natin na may masamang intensyon ang katulong. Bumalik tayo sa ating bayani, sinabihan niya si Eric tungkol sa mga nangyayari. Sinabi ni Eric na medyo aktibo ang mga vampira kamakailan, at ito ang dahilan kung bakit.
Pagkatapos ay sinabi ni Locke na anuman ang mangyari, kailangan nilang protektahan ang dugo ng mga Seraphiles. Ipinahayag ni Eric na titiyakin ng Royal Palace na ligtas sina Lysera at ang mga Seraphiles. Masaya si Locke dahil iniiwan nito ang iba na malaya upang labanan ng mataas na Panginoon. Nagtataka si Goran kung paano nila balak gawin yun, kaya ipinaliwanag ni Locke ang kanyang ideya. Una, sila ni Sia ay mangangalap ng ilang mga mangangaso ng hayop. Pagkatapos ay basta silang papasok. Nagulat ang iba nang marinig kung gaano kasimple ang kanyang plano, ngunit mayroon pang higit pa. Sabi niya na sila ni Sia ay magiging pansin sa pulutong ng mga Panginoon. Kapag nagbukas ang daan patungo sa mataas na Panginoon, magpapadala sila ng isang pangkat ng mga Beastkin. Nagtataka si Goran kung baligtad ang isip ni Locke, dahil siya dapat ang nakikipaglaban sa mataas na Panginoon. Hindi sigurado si Locke tungkol dito, dahil inisip niyang ang pagharap sa maraming Panginoon ang magiging pinakamahirap na bahagi. Sumasang-ayon si Sia kay Goran at sinasabing dapat kayang harapin ng mga Beastkin ang mga Panginoon. Pinakamahalaga, iniisip niyang si Locke lamang ang makakapagpatalo sa mataas na Panginoon. Natatakot si Goran na maraming Beastkin ang mamamatay, ngunit idineklara ni Sia na tinanggap na nila ito. Naniniwala ang mga Beastkin na 100 beses na mas mabuti nang mawala ang kanilang buhay kaysa hayaan ang mataas na Panginoon na makawala. Sa kabilang silid, pinapanood ni Solis ang mga bata habang naglalaro. Iniisip niya kung paano sinabi sa kanya ni Locke na kailangan niya ng isang natatanging adventurer upang protektahan si Gerberga. Inaasong niyang pinapaniwalaan lang siya nito na magbabantay ng bata, at napagtanto niyang hindi pa rin siya maaasahan. Nasa F-rank pa rin siya, at wala siyang silbi sa laban. Tinatawag niya ang sarili na alagad ni Locke, pero sa kanyang antas, magiging sagabal lang siya rito. Napansin ng mga babae ang isang bagay na kumikislap, at nagtataka sila kung ano ito. Lumabas na ito ay isang uri ng madilim na sumpa, kaya't sinabi ni Solis sa mga babae na tumakbo. Sa kasamaang palad, nakalok ang pinto, at hindi sila makakatakas. Samantala, sinabi ni Goran na nais niyang mag-alok ng tulong mula sa Adventurers Guild, ngunit itinuro niya na gumagamit ang mga vampira ng vampiric charm. Ang mga Beastkin ay lumalaban sa charm, ngunit hindi ganoon ang kapalaran ng mga tao. Sigurado si Goran na mauuwi lamang sila sa pagkakaroon ng charm at mapipilitang makipaglaban. Isa't isa, sinabi ni Beric ang parehong bagay tungkol sa kanyang mga kabalyero at sundalo. Itinuro ni Sia na ang mga tao, na naging ganito dahil sa pagsipsip ng kanilang dugo, ay may pinahusay na kakayahang pisikal, ngunit agad nilang nakikita ang mga ito. Gayunpaman, hindi nila alam kung kailan nahulog ang isang tao sa alindog, kaya sumasang-ayon siya sa mga lalaki. Malapit, nakita namin na ang katulong ay nahulog sa alindog, at siya ang nagtakip sa mga babae. Text Payload Translation, Text. Mukhang talagang masama ang sitwasyon sa loob, habang napagtanto ni Solis na nakalimutan niya ang kanyang espada. Lumitaw ang mga mas mababang vampira sa harap nila, at nagtataka si Solis kung kaya ba niyang talunin ang mga ito. Napagpasyahan niyang hindi mahalaga kung ano ang iniisip niya, dahil wala siyang ibang pagpipilian kundi makipaglaban. Gumuhit siya ng linya sa harap niya, at idineklara na hindi niya papayagang makadaan ang mga vampira. Natatakot ang mga babae, ngunit sinabi ni Solis na huwag silang mag-alala. Nangangako siyang panatilihing ligtas ang mga babae sa Seraphils, anuman ang mangyari. Nagsimula na ang atake ng mga vampira, ngunit nagawa ni Solis na itulak pabalik ang isa sa kanila. Ang dalawa naman ay sinubukang gamitin ang kanilang alindog sa kanya, kaya iniiwasan niyang tumingin sa kanilang mga mata. Sinalakay niya nang hindi tumitingin, at napatay niya ang pangalawang vampira. Ang huling natirang nakatayo ay nagmadaling umatake sa mga babae, ngunit nailigtas sila ni Solis sa tamang oras. Sa pagkakataong ito, umatake ang mga vampira bilang isang grupo, ngunit sinimulan ni Solis na talunin sila. Sa kasamaang palad, nasira ang kanyang sandata, kaya't maaari lamang niyang subukang protektahan ang mga babae sa pamamagitan ng pagtatakip sa kanila. Malapit nang magtapos ang kanilang buhay, ngunit isang pagsabog ang nagtulak sa mga vampira pabalik. Ito ay swerte, at sinabi niya kay Solis na magaling siya. Sinabi niya na ito ang inaasahan niya mula sa kanyang alagad, at si Solis ay nawawala ng salita. Ang swerte ay lumipat sa kaaway at idineklara na siya na ang bahala dito.
Isang mabilis na sulyap sa nakaraan ay nagpapakita ng lahat na nag-uusap tungkol sa kakayahan ng mga vampira na mang-akit ng mga tao. Si Goran at Derek ay labis na matibay laban sa mga mental na epekto, ngunit ang kanilang mga sundalo ay hindi ganoon kaswerte. Hindi sila makakatulong, ngunit sinabi ni Saya na iwanan na lang ito sa Beastkin. Dito napansin ng kapalaran na may mali, kaya tumalon siya mula sa bintana. Nakita niya ang nangyayari, at dumating siya upang iligtas ang mga babae. Sinubukan siyang akitin ng mga vampira, ngunit wala itong silbi. Si Derek ay simpleng naglalagay sa kanila sa isang hadlang na walang pagkakataon na makatakas. Pagkatapos, pinipiga niya sila, at hindi makapaniwala si Solace na nakuha niya ang 3 vampira ng halos walang pagsisikap. Ipinahayag niya na siya talaga ang alamat na si Locke. Dumating ang mga lalaki kaagad pagkatapos, at pinasalamatan ni Eric si Solace sa pagprotekta sa kanyang mga anak na babae. Sinubukan niyang bigyang pagkilala si Locke sa halip, ngunit itinuro niya na siya talaga ang nagprotekta. Sila, nang mga sandaling yun, napansin ni Solace na may mga karagdagang vampira na malapit nang dumaan sa portal. Bago sila dumating, ginamit ni Locke ang enerhiya ni Valcrom upang magbago at maging siya. Nang dumating ang mga vampira, binati nila ang ika-8 Panginoon, si Valcrom. Ipinaliwanag nila na narito sila sa utos ng ika-6 na Panginoon ng vampira. Nawala ang 3 senyales ng buhay ng mga vampirang ipinadala rito, kaya't sila ay dumating upang imbestigahan. Ang pagdinig sa lahat ng ito ay nagpapaisip kay Locke na habang mas mababa ang bilang ng isang Panginoong vampira, mas mataas ang kanilang ranggo. Si Valcrom ang ika-8 Panginoon, kaya sino man ang pinag-uusapan ng mga taong ito ay may mas mataas na ranggo. Nag-isip si Locke ng dahilan para alisin ang ibang mga vampira, at humihingi siya ng paliwanag kung bakit sila ipinadala dito sa unang pagkakataon. Ipinahayag ng mga lalaking ito na hinahanap nila ang Diyos ng manok, at labis na natatakot si Lysera nang marinig ito. Ipinaliwanag ng mga vampira na maraming tao ang nasa ilalim ng kontrol ng mataas na Panginoon, at ilan sa kanila ay nakapasok sa Royal Palace. Sinabi ni Locke na nais niyang makausap ng direkta ang ika-6 na Panginoong vampira, kaya't kinumpirma ng mga vampira na maaari siyang makarating doon gamit ang portal. Iyon lang ang kailangan malaman ni Locke, kaya't inalis niya ang mga vampira. Nagtataka si Locke kung paano napunta ang tray na ito dito sa unang pagkakataon, kaya ipinaliwanag ni Celes na dinala ito ng isang katulong na nagngangalang Rona. Napagpasyahan ni Eric na si Rona ay naging biktima ng mga vampira, kaya inutusan niyang arestuhin siya. Nagmadali si Celes upang makausap siya muna, kaya sinabi ni Locke kay Sia na sumama sa kanya. Dinala ni Eric ang kanyang anak sa isang ligtas na lugar, at sinabi ni Locke kay Goran na bantayan si Garberga. Tungkol sa kanyang sarili, ipinahayag ni Locke na siya ay mag-aalaga sa ika-6 na Panginoon ng vampira. Hindi makapaniwala si Goran na mag-isa siyang papasok, ngunit sinabi lamang ni Locke na sirain ang bilog pagkatapos niyang makalusot. Walang makakapigil kay Locke habang siya ay pumapasok sa portal. Pumunta siya sa loob ng piitan, at pinutol niya ang unang vampira na nakita niya. May isa pang grupo na nagtangkang umatake sa kanya, ngunit lahat sila ay nagulat nang may isa pang atake ang inihahanda. Sa likuran nila, ang pag-ataking ito ay nag-aalis sa kanilang lahat, at napagtanto ni Locke na ang kanilang sariling boss ang nagtanggal sa kanila habang sinusubukan siyang atakihin. Tinawag ni Locke na masamang asal yon, at lumapit sa kanya ang ika-6 na Panginoon ng vampira. Agad silang nagbanggaan, at sinabi ni Locke na gusto niya ang espada ng vampira. Sinabi ng vampira sa kanya na kailangan niyang kunin ito, kaya't pinagsasaksak siya ni Locke sa mukha. Nahuli ang lalaki sa hindi inaasahang pagkakataon, kaya't pinutol siya ni Locke sa gitna. Ang Panginoong vampira ay nagtataka kung sino siya, kaya't ipinakilala lang ni Locke ang kanyang sarili bilang isang Nephrank na adventurer. Nais malaman ni Locke kung paano nakapasok ang mga vampira sa palasyo, ngunit tumanggi ang lalaking ito na sumagot. Inaasahan ito ni Locke, kaya't ipinadala niya lang ang kanyang talam sa mukha ng lalaki. Ang buhay ng vampira ay unti-unting nawawala, ngunit mayroon siyang isang huling mensahe. Sinasabi niya kay Locke na tamasahin ang kanyang maikling buhay hanggang sa araw na patayin siya ng kanilang hari. Nagtatapos ang buhay ng vampira, kaya sinira ni Locke ang kanyang medalyon. Napipilitang tumayo si Locke doon, nakikinig sa mga tinig ng lahat ng biktima ng vampira. Ang kanilang mga sigaw ay nagdala kay Locke sa isang silid kung saan natagpuan niya ang mga labi.
Nakaramdam si Locke ng labis na kalungkutan, dahil alam niyang marahil ay talagang natatakot sila. Wala siyang magawa kundi humingi ng tawad dahil hindi niya sila nailigtas. Si Locke ay galit na umalis sa piitan, sinisira ang sinumang vampira sa kanyang daraanan. Pagkatapos, naglakad siya sa isang bayan na pinaslang ng mga vampira. Isang nakasisindak na tanawin ito, at hindi maiiwasan ni Locke na makaramdam ng labis na kalungkutan. Bumalik siya sa palasyo at sinabi sa mga kasama niya na inalis niya ang bawat vampira sa kanilang base. Sa kasamaang palad, ang kalapit na nayon ay ganap ng no Wipe Out, at nais ni Locke na nalaman niya ito. Mas maaga, si Goren ang tumanggap ng lahat ng sisi dahil siya ang pinuno ng guild, ngunit si Locke ay labis na galit pa rin. Sa loob, kinumpirma ni Cell Ice na si Rona ay nahipnotismo. Sa kabutihang palad, hindi siya ganap na nagbago, na nangangahulugang posible pa ring gamutin siya. Ipinaliwanag ni Eric na 5 tao sa loob ng palasyo ang naging abo, at 30 tao ang biglang nawala ng malay. Sila ay nasa ilalim ng kontrol ng vampira, kaya't lahat sila ay napalaya ng talunin ni Locke ang Panginoong Vampira. Matapos makita kung gaano karaming tao ang naakit, hindi na iniisip ni Eric na ligtas ang palasyo para itago ang Seraphil. Sinasabi lamang ni Locke na aalisin niya ang mataas na Panginoon, at sumasang-ayon ang iba na ito ang pinakamainam na opsyon. Alam ni Goren na sabik si Eric na makipaglaban, ngunit nagtataka si Locke kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinahayag ng mga lalaki na napagpasyahan nilang ang pinakamainam na paraan para magtagumpay ang planong ito ay ang muling magsanib puwersa silang tatlo. Mabilis na itinuro ni Locke na si Eric ang hari, at si Goren ang pinuno ng guild. Itinuro ni Goren na maaari pang maging pinuno ng guild ang iba, ngunit wala nang sino man ang maaaring maging Goren, ang mandirigma. Sinasabi ni Eric na ang kanyang nakababatang kapatid ay palaging maaaring magmana ng trono, ngunit siya lamang ang tanging bayani ng panahong ito. Napagpasyahan na nila, kaya't inihahayag nila na panahon na upang talunin ang mataas na Panginoon. Si Sia ay nagulat dahil hindi niya kailanman inisip na makikita niya ang araw kung kailan muling mabubuhay ang alamat ng grupo. Pagkatapos, nakita natin na si Cell Ice ay nakatayo sa bantay sa harapang gate. Isang sulyap pabalik ang nagpakita na sinabi ni Goren sa kanya na hindi siya makakasama sa kanila. Napakamasakit ng kanyang sinabi, dahil sinabi niyang magiging sagabal lamang siya. Labis na nasaktan si Cell Ice, ngunit nagkaroon ng ideya si Locke. Sinabi niya na dapat bigyan ni Goren si Cell Ice ng isa sa kanyang mga espada. Itinuro niya na ang estilo ng pakikipaglaban nito ay katulad ng kanya, at mayroon siyang magandang lakas. Nais ni Locke na bantayan niya ang mga prinsesa, at pumayag si Eric. May posibilidad na may ibang Panginoon na may mga alagad pa sa loob ng kastilyo, at sigurado si Locke na kayang gawin ng kanyang alagad ang tungkulin. Sabi ni Cell Ice na kaya niya, kaya pumayag si Goren. Bumalik sa kasalukuyan, nakita natin na isang grupo ng mga vampira ang dumating sa labas ng kastilyo. Naghahanap sila sa Diyos ng Ibon, ngunit tumanggi si Cell Ice na pahintulutan silang makadaan. Isang vampira ang nagtangkang pagtawanan siya, ngunit pinutol niya lang ang ulo nito. Si Cell Ice ay nagsimula ng maghasik ng kaguluhan sa kanila, at naisip niya ang sinabi ni Locke sa kanya. Sinabi niyang ang pinakamainam na paraan upang harapin ang mga vampira na gumagamit ng alindog ay umatake muna sa kanila. Ginawa ni Cell Ice yun, habang pinapadurog niya ang lahat ng mga vampira. Sila ay nagdesisyon na baliwalain siya at diretsyong tumungo sa Seraphil. Si Liz Sera ay nasa malaking problema, ngunit inihayag niyang may nakahandang bitag para sa kanila. Pinapabagsak niya ang mga umaatake, at humahanga si Cell Ice sa kanyang mahika. Damadami ang mga vampira, ngunit pinapaalala ni Cell Ice sa kanyang sarili na sinabi niyang iwanan ng mga lalaki ang kastilyo sa kanya. Sa ibang lugar, nakikita natin na hawak ng kanyang bayani si Gerberga, at nangangako siyang iingatan ito. Sinusubukan ng mga lalaki na hanapin ang mataas na Panginoon, ngunit alam nilang hindi ito magiging madali. Lumabas sina Jess at isang nilalang mula sa hayop, at ipinaliwanag ni Sia na hiniling niyang tulungan sila sa paghahanap. Ipinahayag ng mga halimaw na natagpuan nila ang base ng mataas na Panginoon, ngunit napakaraming vampira roon. Sobrang dami nila kaya hindi makapaglunsad ng tiyak na atake ang mga halimaw. Sinabi ni Eric na sapat na ang nagawa ng mga halimaw dahil siya at ang iba pang lalaki ang magiging tagapagtanggol sa mataas na Panginoon. Kailangan nila ang mga halimaw upang ilihis ang ibang vampira,
kaya nangako ang lalaki na sila. Gagawin itong ipagmalaki ni Sia. Nangako si Sia na lalaban din ng mabuti, at umalis ang lalaki. Nagulat sina Jess at Sia, habang ibinibigay sa kanya ng kapalaran ang espada na kinuha niya mula sa ika-6 na Panginoon ng Bampira. Ito ay isang napaka-powerful na sandata, kaya't sinabi ni Sia na hindi niya ito matanggap. Itinuro ni Locke na si Eric ay may banal na espada, si Goren ay may espada ng apoy, at siya ay may text payload translation, text ang espada ng hari ng mga demonyo. Ayaw niyang iwanan si Sia na walang dala, kaya tinanggap ito ni Sia. Sinabi niya sa ating bayani na maaasahan siya upang protektahan sila. Sa wakas, narating nila ang lugar kung saan dapat naroon ang base. Wala namang anuman dito, ngunit ipinaliwanag ni Locke na ang pasukan ay nakatago ng isang spell. Gumamit si Locke ng spell, at lumitaw ang pasukan. Gumamit siya ng isang spell na tinatawag na Sleeping Fog, at ipinadala niya ang ulap sa base. Ipinaliwanag niya na ang spell na yun ay nag-neutralize sa anumang tao sa loob na nahipnotismo. Ibig sabihin nito ay tanging mga bampira at mga Panginoon na lamang ang natira, kaya't hindi nila kailangang magpigil. Pumasok ang mga bayani, at hindi nag-aksaya ng oras si Goren, habang pinapawalang bisa ang ilang bampira. Talagang pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan laban sa kanila, at ayon sa swerte, siya ay mas kahanga-hanga kaysa dati. Gusto ni Eric na magtabi si Goren para sa kanya, pero sabi ni Goren na masyadong mahina ang mga bampira para abalahin ng isang hari. Sa wakas, nakarating sila sa pasukan ng silid kung saan naroon ang mataas na Panginoon. Sa kasamaang palad, bago sila makapasok, napalibutan sila ng maraming mga Panginoon. Mahigit 30 sila, kaya tila aabuti ng matagal ang laban na ito. Nagulat siya nang sabihin ng mga lalaki na sila ang bahala dito. Nag-aalangan si Locke na iwanan sila, ngunit pinapaalala ng mga lalaki sa kanya na malapit nang lumubog ang araw. Ang kapangyarihan ng maharlikang Panginoon ay lalakas, kaya kailangan ni Locke na labanan siya sa lalong madaling panahon. Itinuro ni Locke na lahat ng mga Panginoon na ito ay magiging mas malakas din, at mapapaligiran ang mga lalaki ng problema. Pina-interrupt siya nila upang i-point out na mayroon silang utang na hindi nila kailanman mababayaran kay Locke. Ipinaliwanag nila na matagal na silang naghihintay na makapagsalita sa kanya. Sinabi nila kay Locke na iwanan ito sa kanila at umalis dito. Nakikinig si Locke sa kanila, kaya dinala niya si Saya sa silid ng mataas na Panginoon. Sinubukan ng mga bampira na habulin sila, ngunit pinaalala ng ating mga bayani kung sino ang tunay nilang kalaban. Malapit doon, sinira ni Locke ang pinto ng silid kung saan natagpuan nila ang mataas na Panginoon. Text Payload Translation, Text. Sinasabi ng mataas na Panginoon na sila ay may masamang asal, at kakailanganin nila ng kaunting edukasyon. Pinalaya niya ang ilan sa kanyang kapangyarihan, at agad na napansin ni Saya na siya ay mas nakakatakot kaysa sa sinumang Panginoon. Napansin ni Locke ang isang bagay sa isang kulungan, ngunit hindi nila makita kung ano ito. Sa sandaling yun, ininterrupt siya ng mataas na Panginoon gamit ang isang atake. Nakapag-block si Locke dito, kaya't humanga ang mataas na Panginoon. Sinasabi niya na ang swerte ay may mga magandang reflex, at ang kanyang tiwala ay hindi lamang para sa palabas. Si Saya ay nagulat na makita kung ano ang kayang gawin ng isang mataas na Panginoon dahil hindi niya man lang nakita ang pag-atake nito. Sinubukan ng mataas na Panginoon na gumamit ng alindog, ngunit sinabi ng swerte sa kanya na hindi ito magiging epektibo sa kanya. Ang lalaki ay interesado sa ating bayani, kaya nais niyang malaman ang pangalan nito. Tumanggi ang swerte na sabihin ito, at sa halip ay umatake siya. Hinarang ito ng mataas na Panginoon, ngunit ang swerte ay bumasag sa kanyang hadlang at pinutol ang kanyang kamay. Sinundan ito ni Saya ng sarili niyang atake, ngunit siya ay nagulat nang iwasan ito ng mataas na Panginoon. Sabi niya na mabagal ang kanilang atake, ngunit nagtataka ang swerte kung sigurado siya tungkol doon. Nagulat niya ang mataas na Panginoon sa kanyang atake, at pinutol niya ang kanyang kamay. Kumpiyansa si Saya na maaari silang manalo kung sila ay magtutulungan bilang isang koponan, ngunit nagsimula ang mataas na Panginoon upang tumawa. Iniisip niyang nakakatawa na akala nila ay nakuha nila ang kanyang braso, at nagulat ang ating mga bayani nang siya ay muling bumangon. Muling tumawa ang mataas na Panginoon, at napagtanto ni Locke na hindi ito magiging kasing dali ng inaasahan niya.
Sa labas, sina Goren at Eric ay nakikipaglaban sa kawan ng mga Panginoon ng Bampira. Isang babaeng Panginoon ng Bampira ang lumitaw, at nagulat si Eric nang makita niyang kaya nitong lumikha ng kopya. Sinabi ni Eric na hindi sapat ang dalawa upang talunin siya, ngunit nagulat siya nang may lumabas na pangatlo. Kinagat niya si Eric sa leeg, at idineklara ng mga babae na magiging isa siya sa kanila. Sa kasamaang palad para sa kanila, nabigo ang kanilang alindog, at pinutol ni Eric ang mga ito. Ipinakita niya ang kanyang singsing sa kasal, at sinabi sa babae na mayroon na siyang kapareha. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, habang nagtataka siya kung bakit hindi gumana ang kanyang spell. Ipinaliwanag ni Eric na ang dugo ng bayani ay labis na lumalaban sa lason, pati na rin sa mga mental na debuffs. Tinapos ni Eric ang kanyang buhay, at ang ating mga bayani ay nakatayo ng matagumpay. Samantala, pabalik kay Locke, napansin niyang mas mabagal ang mataas na Panginoon kumpara nung nagsimula ang laban na ito. Napagtanto niyang hindi pa ganap na gumaling ang pinsala sa kanyang kaliwang braso. Ito na ang kanilang pagkakataon, kaya't dumating ang swerte at tinamaan siya ng kanyang pang-akit. Pagkatapos ay hinati niya ang mataas na Panginoon sa gitna, ngunit nakita niyang sinusubukan nitong tumakas. Huminto ang mataas na Panginoon nang mapansin niyang nasa loob ng bag ni Swerte ang Seraphile. Tinawag niya si Swerte na isang hanggal dahil dinala nito ang handog ng kanilang Diyos diretso sa kanila. Nang sandaling yun, naglabas ang mataas na Panginoon ng isang medalyon, at nagbigay ito ng napakalaking kapangyarihan. Kumpirmado ng mataas na Panginoon na ito nga, ngunit inihayag niyang nagmumula ang biyayang ito sa mga madilim na Diyos. Text Payload Translation, Text. Itinuturo niya na ang mga bampira ay hindi makagalaw sa loob ng hadlang na tinutulungan ng Diyos sa ibabaw ng Royal Capital. Sa kasamaang palad para sa ating mga bayani, kabaligtaran din ito dahil sila ay nakatayo sa loob ng hadlang ng madilim na Diyos. Ipinahayag niya na ang hadlang ng madilim na Diyos ay nilikha ng isang madilim na kristal. Sinabi ng mataas na Panginoon na kahit ang isang tao kasing lakas ni Locke ay tiyak na makakalabas mula sa hadlang ng madilim na Diyos. Kahit ang isang tao kasing lakas ni Locke ay tiyak na mararamdaman ang mga nakasisindak nitong epekto. Idineklara niya na panahon ng kunin ng dugo ng Seraphile, at si Locke ay halos hindi makagalaw. Inaatake siya ng Panginoon, ngunit nagtagumpay ang swerte na hadlangan nito gamit ang dobleng patong na hadlang. Pinipilit niyang patuloy na kumilos gamit ang marionette, at tinutok niya upang sirain ang kristal. Sinusubukan siyang pigilan ng mataas na Panginoon, ngunit nakapagbigay si Saya ng direktang tama. Itinulak siya pabalik ng mataas na Panginoon at tinawag siyang asong ulol. Ngunit sinabi ni Saya sa kanya na siya ay isang lobo. Malapit nang sirain ni Locke ang kristal, ngunit pinigilan siya ng mataas na Panginoon sa huling sandali. Sinabi niya kay Locke na ang kanyang kapangyarihan ay lumalakas sa loob ng hadlang na ito, kaya't walang pagkakataon si Locke. Text Payload Translation, Text. Nangangailangan ang mataas na Panginoon na ibigay niya ang Seraphile, ngunit sinasabi ng kapalaran na manahimik siya. Inutusan niya ang mataas na Panginoon na tingnan ng mabuti ang kanyang sariling kamay. Nagulat ang halimaw nang makita niyang siya ay somehow nasasaktan. Tumingin siya sa kristal, at siya ay natatakot dahil mayroong banal na hadlang na sumisira dito. Nakikita natin na ang hadlang na ito ay nilikha mula sa isang simbahan sa malayo. Nalilito ang mataas na Panginoon habang nagtataka kung sino ang lumilikha ng hadlang na ito. Tapos na ang usapan ni Locke sa lalaking ito, kaya't sinasabi niyang panahon na para matapos ang kanyang buhay. Pinutol ni Locke siya sa mga piraso at ganap na winasak ang kristal. Sinubukan ng mataas na Panginoon na magbago upang makatakas, ngunit tinawag ni Locke si Gerb Urga. Sumigaw si Gerb Urga ng malakas hanggat maaari, at nahinto ang pagbabago ng mataas na Panginoon. Hindi siya makapaniwala na ganito matatapos ang lahat, at unti-unting nawawala ang kanyang buhay. Sa wakas ay natapos na ang labanan, at si Saya ay may ilang gallows lamang dahil sa mahika ni Locke. Text Payload Translation, Text. Pinasalamatan ni Locke siya sa tulong, at sinabi niyang pribilehyo niya yun. Nang mga sandaling yun, narinig ng ating mga bayani ang isang ingay, at natagpuan nila ang isang tuta ng lobo na nakalock sa isang kulungan. Nagtataka si Locke kung ito ba ay paborito ng mataas na Panginoon, ngunit sinabi ni Saya na marahil ito ay isang sagradong hayop. Sinasabing ang mga sagradong lobo ay may parehong ninuno tulad ng mga kamag-anak ng lobo,
kaya't naggalang sila sa isa't isa. Nagtataka si Locke kung mayroon itong banal na kapangyarihan tulad ni Gerberga, ngunit inihayag ni Saya na wala ito. Sa halip, pinaghihinalaan niyang nahuli ito ng mga vampira dahil hindi ito maaaring mahulog sa pang-akit o maybahin. Marahil nais nilang magsagawa ng pananaliksik tungkol sa espesyal na paglaban na mayroon ito sa mga hayop. Napakatalino ng mga lobo na ito, kaya't hindi inaasahan ni Saya na magiging marahas ito sa kanila. Binuksan ni Locke ang hawla upang palayain ito, ngunit ang maliit na nilalang ay mahimbing na natutulog. Itinuro ni Saya na dahil ito sa spell ng natutulog na ulap na ginamit ni Locke kanina. Tuluyang nakalimutan yun ni Locke, kaya't ginamit niya ang spell na ito upang gisingin ang tuta. Agad na inatake ng lobo ang ating bayani, at hindi makapaniwala si Locke na kinakagat nito ang kanyang ulo. Naisip niya na hindi ito magiging marahas, kaya sinabi niyang itigil na ito. Sinabi ni Saya sa lobo na huminahon dahil ang lalaking inaatake nito ay siya ring nagligtas dito. Tiniyak niya rito na okay na ang lahat ngayon, kaya huminahon ang lobo. Sinabi ni Locke dito na malaya na ito, kaya maaari itong gumawa ng kahit anong gusto nito. Sinundan sila ng lobo, at nagtipon-tipon muli ang aming mga bayani kasama sina Goran at Eric. Sinabi ni Locke kay Eric na pasalamatan ang kanyang asawa para sa kanya dahil nailigtas siya ng kanyang banal na mahika. Nagtataka si Locke kung si Eric ang humiling sa kanya na tulungan sila. Ipinaliwanag ni Eric na hindi laging kailangan ng mga salita sa pagitan nila dahil sila ay mag-asawa. Banibiro siya ni Goran dahil sa pagyayabang tungkol sa kanyang asawa, at pagkatapos ay sinabi niyang sa pagkakataong ito, sabay-sabay silang uuwi. Nang bumalik sila sa kabisera, nagbigay ang mga tao ng malaking pagdiriwang para sa ating mga bayani. Ipinahayag ni Eric na natalo nila ang High Lord, at ang kaluwalhatian na ito ay para sa lahat. Ang mga tao ay pumapalakpak, at iniisip ni Locke ang kanyang 10 taon ng pakikipaglaban ng mag-isa. Ang makipaglaban ng ganito ay natural na sa kanya ngayon, ngunit masarap pa ring may mga kaibigan na nagbabantay sa kanyang likuran. Habang naglalakad ang ating mga bayani sa gubat, napansin ni Goran na may sumusunod sa kanila. Lumabas itong isang tuta ng lobo, at pinaalalahanan nito ni Locke na malaya na ito ngayon. Itinuro ni Saya na ang kanyang kalayaan ang dahilan kung bakit sinusundan siya ng maliit na nilalang. Sinasabi ni Goran na hindi niya nakikita kung bakit hindi lang kunin ni Locke ang tupa ng lobo. Itinuturo ni Eric na katulad ni Locke, marahil ay wala ring pamilya ang lobong ito. Yumuko si Locke at tinanong ang lobo kung sigurado itong nais nitong sumama sa kanya. Tiyak na oo, kaya't idineklara ni Locke na siya ang magiging pamilya nito. Nagdiwang ang lobo sa pamamagitan ng pagdila sa mukha ng ating bayani, at lahat ay nag-enjoy sa sandaling iyon. Sa palasyo, sinalubong ng mga prinsesa ang kanilang ama nang umuwi ito, at masaya siyang ligtas sila. Ikinwento ng mga babae na pinrotektahan sila ni Celes at Lysura, kaya't nagpapasalamat si Eric sa kanilang serbisyo. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Locke ang isang bante ng mga hiyas, at nagtataka siya kung galing ito sa mga vampira. Sinabi ni Celes na humigit kumulang 20 vampira ang umatake, at 15 lamang sa kanila ang kanilang natalo. Lumapit si Locke upang mas maayos na tingnan, at nakita niyang may 2 hiyas ng arch-vampire na nakahalo sa iba. Lahat ay nagulat dahil ang mga arch-vampire ay labis na makapangyarihan. Inamin ni Celes na ilan sa kanila ay malakas, ngunit hindi niya talaga matukoy. Dahil hindi sila kailanman gumamit ng pagpapahusay. Sinasabi ng kapalaran sa kanya na nagawa niya ng mabuti, at ipinapakita nito na siya ay anak ni Goran. Nagiging seryoso si Goran, at idineklara niyang bilang kanyang ama, hindi siya maaaring maging mas proud. Talagang nagiging emosyonal si Celes, at nangangako siyang magiging mandirigma na hindi siya ikinahihiya. Pagkatapos, itinuro ni Eric na ang ilang mga arch-vampire ay nakakapasok pa rin sa hadlang ng lungsod. Maaaring may kaugnayan ito sa kristal ng madilim na Diyos, kaya kailangan nilang muling suriin ang kanilang mga hakbang sa seguridad. Sa mga sandaling yon, iminungkahi ni Locke na subukan nilang magdagdag ng ilang beastkin sa mga gwardya. Sa tingin ni Eric, magandang ideya ito dahil ang mga beastkin ay hindi madaling mahulog sa pang-akit o maimpluwensyahan. Ipinahayag ni Sia na ang pagbabantay sa Royal Palace ay isang malaking karangalan para sa mga beastkin. Sumang-ayon si Eric na gumawa ng magagandang kondisyon ng trabaho para sa kanila. Sa usapang gantimpala, inihayag ni Eric na makakatanggap din si Locke ng isa.
Sinabi niya sa ating bayani na humingi ng kahit anong nais niya, ngunit hindi makaisip si Locke ng anuman. Nang sandaling yun, tumingin siya sa tuta ng wolf, at pumasok sa isip niya ang perpektong ideya. Mas malaki na ang kanyang pamilya ngayon, kaya't sinabi ni Locke na marahil ay dapat siyang kumuha ng bahay. Sa ibang lugar, nakikita natin ang isang mahirap na batang babae na nagsusumikap para makakuha ng pagkain. Natagpuan siya ng ilang mga lalaking mukhang masama, at kailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay. Sa ibang lugar, dumating ang aming mga bayani sa bagong tahanan ni Locke, at hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Itinuro ni Locke na sobrang laki ng lugar na ito para sa isang tao tulad niya. Hindi sumasang-ayon si Goren dahil para sa isang arsobispo, ang mansyon na ito ay talagang medyo maliit. Sabi ni Celes na narinig niya na ito ay pag-aari ng isang baron na namatay ang pamilya ilang panahon na ang nakalipas. Pumasok sila, at sinabi ni Locke na mukhang napakalaking gawain ito para linisin. Sinabi ni Locke Eres na maaasahan siya nito dahil pamilya na sila ngayon. Dagdag ni Celes na pwedeng iwanan ni Locke ang pisikal na trabaho sa kanya dahil siya ang kanyang apprentice. Nagsimula mag-explore ang grupo sa mansyon, at pumili si Locke Eres ng isang silid. Sinasabi ni Locke na ayos lang sa kanya, pero pagkatapos ay pumili rin si Celes ng isang silid. Hindi naniniwala si Locke na talagang balak niyang manirahan dito, kaya't sinabi niya sa kanya na umuwi na. Sa labas, sinabi ni Goren na sa tingin niya ay medyo labis ang lugar na ito, dahil ang isang bahagi nito ay halos parang tore ng bantay. Gusto ng ating bayani kung paano ito mukhang, kaya't nagpasya siyang gawing kanyang silid. Masaya rin siya na napakalaki ng bakuran dahil sa kanyang bagong tuta. Text Payload Translation, Text. Masaya ang wolf, at ipinaliwanag ni Locke na ang pangalan nito ay Garb na. Nang gabing yun, comfortable si Locke sa kanyang bagong silid, ngunit dumating si Locke Eres upang makita siya. Ipinaliwanag niya na bumangon siya upang gumamit ng banyo, at may narinig siyang kaina-hinala. Parang isang mapait na boses ito, at nagmumula ito sa basement. Nagpasya si Locke na tingnan ito, kaya sabay silang bumaba sa basement. Doon, narinig nila ang boses ng isang babae, at umiiyak siya na sobrang sakit. Ang mahiwagang boses ay humihingi ng tulong mula sa sinuman, at ito'y umaabot sa dilim. Salamat sa panunood ng aking buod. Siguraduhing i-like ang video.